Unang pagsubok sa dakilang seremonya ng pagtanggap ng alagad. Ang paglakad sa espiritong apoy ng Esmeralda. Makaligtas sa 3 agos ng espiritong diwata. Ang sinumang makapagbago ng anyo ay maaaring pumasok sa sekta ng Qindian bilang alagad. Anong klaseng lahi ito? Pugo ba ito o gala na manok? Wala akong pakialam kung anong klaseng manok yan. Napakahamak at mababa ng lahi niyan. Kahit ang pinakamababang uri ng espiritong patatas, hindi karapat-dapat ay pakin sa kanya. Ako na may master's degree sa agrikultura noong 2007, na overtime sa pag-aayos ng plano sa pagtatanim hanggang alas 3 ng madaling araw bago biglang inatake sa puso at namatay. Hayaan mo na kung napunta ako sa ibang mundo. Pero bakit may maikling pa at pakpak pa ako na parang gala na manok? Nakapagbago na ng anyo sa loob ng wala pang 3 hinga sa espiritong apoy. Ito ang tunay na lahi ng makapangyarihang Phoenix. Isang pambihirang pagkakataon na nagaganap lang kada 100 taon. Feng Lin Wei. Sa nakaraang buhay ko, ninakaw mo ang karapatan sa pangalan ng proyekto ko sa agrikultura. Ngayong buhay naman, pati ba naman sa uri ng hayop kailangan mo pa rin akong lamangan. Naghanda ka ba talaga bago ka napunta sa mundong ito? 07, kahit napunta ka na sa ibang mundo, isang manok ka pa rin na walang ibang alam gawin kundi ang magbungkal ng lupa, at may lakas ng loob ka pa talagang ikumpara ang sarili mo sa akin. Mayroon ba sa bawat tuktok ng bundok ang gustong umampon sa manok na ito? Ngayong taon, bumaba ang ani ng mga espiritong palay sa mga bukirin ng sekta ng Qindian. Kung mag-aalaga tayo ng mahiwagang aso, mababantayan pa ang bahay. Pero ang mag-alaga ng walang silbing manok na hindi naman makapagbago ng anyo ay pagsasayang lang ng pagkain. Totoo yan. Ang isang sako ng espiritong palay ay sapat na para sa 3 buwan. Anong mapapala natin kung ipapakain lang sa kanya? Dahil walang gustong umampon sa kanya. Itapon siya sa likod ng bundok para sa mga espiritong hayop alinsunod sa batas ng sekta. Sandali lang. Wala pang 5 minuto mula nung mapisa ako sa itlog. Hindi ko pa nga natatapos ang pagsasanay para sa mga bagong solta. Mapapasama na ba agad ako sa food chain nito? Seryoso ba kayo sa bilis ng proseso ng reinkarnasyon na ito? Hindi ba ito ang walang silbing tamad mula sa baryo ng Qingzhou? Ang lagalag na cultivator na si Shen Yan. Wala man lang siyang karapatang tumanggap ng alagad. Pero may lakas pa ng loob na pumunta rito sa dakilang seremonya ng sekta ng Qindian. Puti at bilugan. At mukhang malalakas ang mga kuko. Tamang-tama, kailangan ko ng mangingitlog sa bahay. Ang manok na ito. Kukunin ko para mangitlog. Ako na nag-aral ng agrikultura, pagtatrabahuhin mo rito. Mangitlog ka na, Ang isang mahirap na kultibador at isang walang silbing manok. Bagay nga kayo. Huwag ka nang pumalag, Mas mabuti na ito kaysa itapon sa bundok para ay pakain sa mga lobo. Kahit parang mapang-ipang amo siya pakinggan. Pero kahit papaano, ligtas naman ang buhay ko. Konti lang ang pagkain sa bahay. Tiyagaan mo muna. Kaya ang sitwasyon ngayon ay, ang prestihiyosong offer ko, nakuha ng mortal kong kaaway. At pinulot naman ako ng isang walang trabahong pulubi, dito sa hindi pa tapos na bahay. Grabe, delikado pa palang gumuho ang bahay na to. Kumain ka na. Kumain ka para makapangitlog ka na agad. Sisiw pa lang kaya ako. Paano ako manggigitlog niyan? Kuya, hindi pa nga natutuyo ang basa sa shell ko. Hindi mo ba muna hihintayin na matapos ang onboarding ko bago natin pag-usapan? Ang mga target ko sa trabaho, 3. 2. 1. Galit ako sa bulok na lugar na to. Anong nangyayari? May 3 pulgadang tigas ang lupa at ang tubig sa ilalim ay nasa 4 na talampakan sa timog silangan. Pero walang-wala itong phosphorus at potassium at halos 0 ang organikong sustansya. Lupa ba talaga to? Ladrilyo na to? Hindi na ako tatakbo. Bakit pa ako tatakbo? Kapag hindi pa sinalba ang lupang ito, tuluyan na itong mamamatay. Hindi papayag ang profesionalismo ko na pabayaan na lang itong mamatay. Binubungkal ang lupa. Unang hakbang, bangkilan ng lupa para lumuwag. Pangalawang hakbang, mag-compost para magkasustansya ang lupa. Pangatlong hakbang, magpalat-palat ng pananim at ayusin ang schedule ng pagtatanim. Binuhay niya ulit ang lupang ito sa pagbubungkal. mga mababang uri ng buto na nakuha sa nayon. Kapag tumubo yan, may dagdag na uod ang hapunan mo. Mababang kalidad na buto, wala pang 30% ang tsansang tumubo. Ginagawa ba akong tanga ng mga to?
Pumipili siya ng mga buto. Gumagawa pa siya ng sariling pataba para sa lupa. Tapos na ang trabaho, bukas ng umaga naman ang dilig. 3 araw para sumibol. 7 araw para may talaga sa pwesto. Buhay manggagawa, pusong palaban. Kung hindi ko mapapaganda ang sirang bakurang ito, ako ang talo. Kakaiba ang manok na to, may himala. Iba talaga kapag sa mundo ng mga immortal. Mas mabilis ang paglaki nito ng 2 araw kaysa sa inaasahan ko. Sa nakaraan kong buhay, 3 henerasyon kaming magsasaka. Sa wakas, nagamit din ito. Nagawa mo ngang buhayin ulit. Dahil napakatalino mo, bibigyan kita ng pangalan. Paano kung 07 ang itawag ko sa iyo? Ang 07, isang numero lang ang kulang para maging 007 na dati kong pangalan. Tiyong Shen. Kakapaskil lang ng listahan ng sustento ngayong buwan sa sekta. Blonde ka na naman po ang para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Tiyo. Sinadya talaga naming pumunta rito para bigyan kayo ng pera. Kalahating taon nang nakatiwangwang ang ikatlong espiritual na bukid sa likod ng bundok. Tuyot at bulok ang lupa sa madilim na bahagi ng Dalesdis. Naglabas na ng utos sa mga nakatatanda. Kung sino man ang makakapagpatubo ng espiritual na palay doon sa loob ng 3 buwan. Maglalaan ng sekta ng 50 espiritual na bato. Napakalaking halaga ng 50 bato na yan. Mas malala pa ang lupa sa madilim na bahagi ng Dalesdis na iyon kaysa rito sa bakuran. Pero bagay na bagay yun para sa isang malayang tagapagsanay na tulad ninyo, Tiyong Shen, para pagtiyagaan ng dahan-dahan. Kapag hindi natin tinanggap ang misyong ito, baka kahit asin, hindi na natin mabili. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka, hindi ko kailangan ng pera. Halos wala na nga tayong makain. Nagmamataas ka pa rin ba kahit ganyan na? Alam mo ba kung gaano karaming espiritual na asin ang mabibili ng 50 espiritual na bato? Hoy, munting manok, tanggapin mo ito para sa akin, narinig mo. Sabi ng manok ko, tanggapin daw natin. Hahaha, nababaliw na yata sa kahirapan si Tiyong Shen. Nakikinig ba naman sa sinasabi ng isang manok? Sige, tingnan na lang natin kung paano ka mapapahiya pagkalipas ng 3 buwan. Siyasatin ko muna ang hitsura ng lupa, ang kalidad ng lupa, ang pinagkukunan ng tubig. Pati na rin ang sikat ng araw kailangang kumpleto ang lahat ng ito. Ang sipag naman ng munting manok na to. 3 buwan. 3 buwan para buhayin ang lupang ito. Parang binigyan lang ako ng isang tipak ng semento at pinilit akong magtanim ng gulay rito. Ano bang pagkakaiba yun? Daan-daang taon nang walang nakakapagbuhay ng anuman sa baog na lupang yan. Sino naman kaya ang kumuha sa pahirap na trabahong yan? Sino pa nga ba? Tingnan mo, oh. Si Shen yan. Siya lang naman ang nagdala ng walang silbing manok na hindi man lang makapagpalit anyo para magbungkal ng lupa rito. Pero ang lambot ng mga balahibo ng manok na to, sapat ba to para sa isang mangkok ng sabaw? Ikaw kaya ang walang silbing manok dyan. Buong pamilya mo ang mga walang silbi. Pwer, ang pangit ng lasa. Shen yan, pagsabihan mo nga yung baliw mong manok. Sinabi mo ng baliw siya, baka napagkamalan ka lang niyang uod. Bata pa siya, pagpasensyahan mo na. Nababaliw ka na, baliw ang taong to pati ang manok niya. Tuyong-tuyo na ang kanal sa timog silangang sulok. Mula nang maputol ang tubig sa ilalim ng lupa, natuyo na ito ng ganito. Padaluyin muna natin ang tubig bago bangkilan ang lupa. At panghuli, patagin natin ang lupa. Kailangan pa rin nating subukan. Nahanap ko na ang pinagmumulan ng lason. Pero sa sobrang tigas nito, hindi ko mabungkal. HMM. Magmakaawa ka sa akin. Sino namang magmamakaawa sa'yo? Sige, mauuna na muna ako. Sandali, isang dampi lang, dadaloy na agad ang tubig sa kanal. Sumusweldo ka ng walang ginagawa, tapos palagi ka lang nakahiga at natutulog sa puno. Napakatamad mo naman, wala ka man lang pangarap sa buhay. 3 araw para padaluyin ng tubig sa kanal. 7 araw para pagyamanin ang lupa. Kalahating buwan para muling maging lantian ang lahat. Iba talaga kapag sa mundo ng mga immortal. Dahil may tulong mula sa espiritual na enerhiya. Triple ang ani ng ating pananim, HMM. Sa loob lang ng kalahating buwan, nagawa mo nga talagang mapatubuan ng gulay ang lupang kasing tigas ng bato. Ang antas ng espiritual na enerhiya rito ay mas mataas pa kaysa sa pangunahing bukirin ng sekta natin. Mukhang bibigyan mo pa ako ng problema, munting enerhiya. Bibigyan ng problema, anong ibig mong sabihin?
Paano naging land iyan ang baog na lupang yan na daan-daang taon ng patay? Huwag mo nang tingnan, Terra na, hindi pa ba sapat ang nangyari sa atin nung huling beses na makulong tayo roon? Napakalakas ng espiritual na enerhiyang ito. Isang amoy lang, parang sumigla ang buong katawan ko. Kuya, paano mo naitanim ang mahiwagang gulay na ito? Gamit ba ang sinaunang porma sayo ng dambuhalang espiritu? O ang matagal nang nawalang lihim sa pagpapalago? Alam mo, bibilhin ko ang lihim na teknik mong yan. Noong nakaraan, Shen yan lang ang tawag mo sa kanya. Pero ngayon, kapatid na Shen na. Mas mabilis pa sa pagbubungkal ko ng lupa ang pagpapalit kulay mo. Walang anumang lihim na paraan. Mag-alaga ka lang ng manok, sapat na. Manok. Bibilhin ko ang lahat ng ito, 100 mahiwagang bato, babayaran kita ngayon din. Magbabayad ako ng 150, unahin mo ang sa akin, 100, 150, 200, ibebenta mo ba o hindi? Hindi ako ang nagpapasya niyan. Kung ganoon, sino ang nagpapasya? Siya. Sa isang malalim na hininga, uminit ang kaibuturan ng aking lakas, ang tindi ng espiritual na enerhiyang ito. Kahit sa mga bukirin ng pangunahing bundok ay hindi kayang magpatubo ng ganito. Alam niyo ba kung sino ang nagtanim ng gulay na ito? Sino? Isang manok. Ano? Manok. Ang pangatlong bukirin sa likod ng bundok ay ilang daang taon ng tiwangwang. Pero ang inaalaga ang puting sisiw ni Shen yan doon. Nagukay ng lupa at tumuka ng mga insekto. At sa loob lang ng kalahating buwan, nabuhay muli ang buong lupain. Mas matindi pa ang espiritual na enerhiya nito kaysa sa pangunahing bundok. Ang manok ba na iyon ay isang mahiwagang hayop? Pasok sa kota ang panghuhuli ng insekto ngayong araw. Ayos na ang malamig na kuliglig. Aba! Ang bulok na lupang ito na umaamoy ng tae ng manok. Nagawa mo pa talagang patubuan ng ilang piraso ng lantang gulay. Anong ginagawa mo rito? Isang hamak na manok na gaya mo, akala mo ba karapat-dapat kang magtanim ng mahiwagang gulay? Ang lupang ito ay pag-aari ng sekta ng Qingdian. Kaya natural lang na sa sekta rin ng mga gulay na ito. Isang hanggal na manok lang, haharin dyan pa ako. Paano ito nangyari? Ang mga gulay na itinanim ng manok ko. Sino ang may lakas ng loob na humawak, ikaw na isang walang silbing lagalag? May lakas ka pa ng loob na maging bastos at maghanap ng kamatayan. Isang hamak na lahi ng Phoenix, nangangahas na maghasik ng kaguluhan sa aking teritoryo. Ikaw. Paano mong? Ay, pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko. Pero sa susunod na apihin mo pa ang tanga kong manok, hindi lang balahibo mo ang masusunog ko. Sige. Napakahusay. Magtutuos pa tayo. Isang pulubing lagalag na kultibador. Isang turo lang ng daliri ay nagawa ng kontrolin ng mahiwagang sandata ng Phoenix. Pinaglalaroan lang tayo ng taong iyon. Huwag ka nang magalit. Baka kapag na-stress ka, hindi ka na naman makangitlog. HMP, may respeto ka ba? Ang tigang na lupain sa numero 3 sa likod ng bundok na daan-daang taon nang walang sino mang makapagpabuhay muli. Ngayon ay nagawa nitong magpatubo ng mga mahiwagang halaman na may espiritual na lakas na mas masagana pa kaysa sa pangunahing bundok. Totoo ba ito? Personal po itong sinuri ng disipulo ni Elder Zhang. Ang antas ng espiritual na lakas doon ay higit pa ng 40% kaysa sa pangunahing sakahan. Isang lagalag na kultibador, at isang manok na hindi pa man lang nakakapagbagong anyo. Sino ang maniniwalang makakapagpatubo sila ng ganyang uri ng mahiwagang halaman? Elder, ang totoo po sa mahiwagang sakahang iyon. Sa katunayan, nabuhay lang po iyon dahil palihim ko itong inalagaan. Anong ibig mong sabihin? Taglay po ng inyong disipulo ang dugo ng lahi ng Phoenix. Nang makita ko pong kaawa-awa si Tio Shen, palihim kong pinasigla ang lupang iyon gamit ang aking dugo at espiritual na lakas ng Phoenix. Natakot po si Tio Shen na baka panagutin siya ng sekta sa paggamit ng lupa ng walang pahintulot. Kaya idinahilan na lang niya na ang manok ang nagtanim yun. Paano naman po matututong magsaka ang isang manok? Ganoon pala ang nangyari
nangyari. Sinasabi ko na nga ba, paano nga namang makakapagpatubo ng mahiwagang halaman ng isang manok? Tunay ngang pambihira ang dugo ng lahi ng Phoenix. Elder, malaking tagumpay po ito para kay kapatid na Feng. Napakahusay, ang dugo ng lahi ng Phoenix na nagpabuhay sa tigang na lupa, ay isang napakagandang pangitain, ipalaganap ang aking utos. Sa loob ng 3 araw, ang buong sekta ay magtitipon para masaksihan ang muling pagpapakita ng kakayahang ito sa publiko, upang muling buhayin ang natuyong sakahan sa harap ng bulwagan. At doon ay igagawad ang karampatang gantimpala sa harap ng lahat. Naku po, kahit nga mahiwagang palay at ligaw na damo, hindi ko mapag-iba. Paano ako magtatanim sa harap ng maraming tao? Hinding-hindi po bibigwin ng inyong disipulo ang inyong inaasahan. Gagawin mong pataba mga nabulok na dahon at mga uod. Iyon lang. Akala ko naman kung gaano kahirap. Puno ng mga tuyong dahon at bulok na damo ang buong sekta ng Qingyan. Pero syempre, iba pa rin ang mga halaman sa mundo ng mga immortal. Nagkataon lang naman na napalago ko ito. Hanggang doon lang naman ang kakayahan ni Lin Chi. Sa 3 araw ng seremonya, gagamitin ko rin ang parehong paraan sa harap ng lahat. Sa oras na iyon, malalaman ng buong sekta na mas mahusay sa lahat ng bagay ang may dugong phoenix kaysa sa isang ordinaryong manok. Bihira lang akong makalabas at makapagpahinga, kaya ituturing ko na lang na may bayad na bakasyon ang araw na ito. Nabalitaan mo ba? Ang tigang na lupa sa likod ng bundok na ilang daang taon ng patay, nabuhay muli. Utang daw yun sa galing ni Junior Sister Feng mula sa angkan ng Phoenix. May taglay kasi siyang dugong Phoenix. Naawa raw siya kay Uncle Shen. Kaya palihim niyang ginamit ang espiritual na lakas ng dugong Phoenix para buhayin ang lupa. Oo nga, at ngayon, ipapakita niya sa harap ng buong sekta kung paano pagyamanin ang lupa gamit ang dugong Phoenix. Nagsisipuntahan na ang lahat para manood. Ang paraan daw ni Feng Lingwei sa pagpapayaman ng lupa gamit ang dugong Phoenix. Ako kaya ang nag-aral niya ng 3 araw at nag-alaga sa lupa sa loob ng kalahating buwan. Kinayod ko yan gamit ang sarili kong mga kuko. Sa nakaraan kong buhay, ninakaw mo na ang kredito sa proyekto ko. Ngayong buhay naman, pati ang pinaghirapan ko bilang manok ay gusto mo pang nakawin. Wala ka talagang hiya. Huwag kang magalit. Nakakangiti ka pa talaga. Akala ba niya ganoon kadaling nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko? Era. Tingnan natin kung paano gagawing mga gulay ng Phoenix na yan ang tuyong lupa. Manood kayong mabuti. Ito ang paraan ng pagpapayaman ng lupa gamit ang dugong Phoenix. Kung saan dumadaloy ang dugong Phoenix, muling mabubuhay ang lahat ng bagay. Hindi ba't mahiwagang lupa lang naman yan na palihim niyang hinukay mula sa bukid ko? Akala ba niya sapat na ang isaboy lang yan para tumubo ang mga gulay? Puro lang siya forma. Dapat ay sumisibol na ito, pero bakit wala pa ring nangyayari? Bakit parang walang epekto? Senior Sister Feng, may mali ba sa ginagawa mo? Bakit ba kayo nagmamadali? Walang mabilisang resulta pagdating sa pagsasaka. Ang pagpapayaman ng lupa gamit ang dugong Phoenix ay nangangailangan muna ng ilang araw para magkabisa. Saka lang ito magkakabisa. Hindi uubra sa manok na to. Hindi ko na matiis. Saan naman galing ang ligaw na manok na yan? Sinong nagpapasok sa kanya rito? Ha 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 ha. Hindi ba si Master Shen to? Ano namang ginagawa ng walang kwentang manok na yan dito para manggulo? Ha 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 ha. Itong manok ko. Gusto rin makisali sa gulo para turuan ng lahat kung paano magtanim at magpalaki ng mga halaman. Ha 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 ha. Isang pang-display na manok magtatanim. Master Shen, mas nakakatawa pa ang biro ninyo kaysa sa pagtatanghal ni Feng Shijia. Ha 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 ha. 07. Ikaw na isang gala na manok lang, nagpapahiya ka sa harap ng maraming tao. Narito ako para ipakita ang gilas ng manok na to. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano ang totoong eksperto. Ha ha.
Haha, naghuhukay lang naman ng uod. Nakahalo pa nga sa lupa. Ha 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 ha, pagsasaka na ba ang tawag dyan? Para lang siyang inahing manok sa labas ng baryo namin noong bata pa ako na naghahanap ng uod na makakain. Ang sukat ng pataba sa ilalim ay 3, 2, 1. Kalahating pulgada ang lalim ng lupa at mag-iwan ng sapat na puwang para sa mga ugat at may huling hakbang pa. Medyo nahihiya ako. Hahaha. Nilalagyan ba niya ng pataba ang sarili niya? Naloko ba tayo ng isang manok? Ha 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 ha. Hayaan na nga. Isipin na lang natin na nanood tayo ng palabas. Kahit walang napala ang manok na ito, nagpagod naman siya. Sige, magpaligsahan na kayo. Pagkalipas ng 3 araw, ako mismo ang magpapatunay. Kung kaninong palayok ang unang magkakaroon ng usbong, siya ang may tunay na kakayahan. Susunod po kami sa inyong pasya, Elder. Sinong pupustahan mo? Kailangan pa ba yung pag-isipan? Ang dugong imperial ng lahi ng Phoenix. Kahit hindi mag-isip, alam na ang sagot pagdating sa isang manok. Tingnan mo, nandito rin ang walang kwentang cultivator na si Shen yan. At karga-karga pa talaga niya ang babong manok na yan. Master Shen. Naku, Master Shen. Napakadukha, kahit mahiwagang lupa hindi mabili. Tapos nagpupumilit pa siya makipagsabayan kay Junior Sister Feng. Naghahanap lang siya ng sariling kahihiyan. Dumating na ang takdang panahon ng 3 araw. Ngayong araw ng piging, ipapakita na ang mga usbong. Mabuti na lang at nag-aral ako ng maaga ng spell para pabilisin ang paglaki. Iba talaga kapag may dugo ng Phoenix. Sa loob lang ng 3 araw, lumaki na ito ng ganito. Kakaiba ito. Masyado nyo naman akong pinupuri, mga kasama. Maliit na bagay lang naman ang pagpapalaki gamit ang kapangyarihan ng yelo at hangin. Hahaha, ito lang ba, 3 usbong na kasing liit ng lingga. Hahaha, asahan mo pa sa itinanim ng isang manok. Kahit ang itinanim, kasing liit din ng manok, Qiyong Shen. Nandito ba kayo para maging palamuti lang kay Senior Sister Feng? Lin Chi, o Lin Chi. Ito ang malaking kaibahan ng isang phoenix sa isang manok na gala. Ano bang alam ninyo? Anong silbi ng malaki kung hangin lang naman ang laman? Pinabilis ang paglaki gamit ang dugo ng phoenix. Sa loob ng 3 araw ay naging higanteng halaman nga naman. Ano ang mahiwagang enerhiyang ito? Imposible. Paanong nangyari yon? Ang purong lakas ng mahiwagang enerhiyang ito. 6 na beses na mas mataas kaysa sa 100 taong mahiwagang bukid ng Main Peak. Pinilit lang naman itong palakihin. Labag sa likas na paglaki. Kaya wala naman itong mahiwagang enerhiya. Ay imposible. Ang purong lakas ng halamang ito ang nangunguna sa buong sekta. Isang malaking karangalan ito na buhay mong muli ang pangatlong mahiwagang bukid. Ayon sa batas ng sekta, gagantimpalaan kita ng 50 mahiwagang bato. Kaya, ang pangatlong mahiwagang bukid sa likod ng bundok ay totoong itinanim ng manok na ito. Noong napadpad ako sa mundong ito, nalaman kong may dala akong espesyal na kakayahan para sa pagsasaka. Dagdag mo pa ang karanasan ng pamilya ko na 3 henerasyon ng magsasaka sa nakaraang buhay ko. Nakakahiya naman, nakakahiya naman. Ay, hindi. Iyo, bibilhin ko po ang 3 usbong na ito. 100 mahiwagang bato, kung wala, magbabayad ako ng 200. Sandali, 200 ang sa akin, ako ang nauna. Ako. At saka, sa tanda kong ito, konti na lang ay maiiyak na ako sa Pananabik, sa Main Peak. Ang mga gulay sa mahiwagang bukid doon ay parang may kulang palagi sa lasa para sa akin. Tingnan mo naman ang mga magagandang bagay dito sa likod ng bundok. Baka naman pwedeng ipagtabi mo ang matandang ito ng kahit isang maliit na timba lang. Dadagdagan ko na lang ang bayad ng patago at walang ibang kakaalam kundi tayong 2 lang. Gustong gusto kasi ito ni Elder Chang. Kailangan nating itanong kay 07, siya kasi ang nagdedesisyon dito. Munting diwata ng makina na si 07. Baka naman pwedeng bigyan mo ang matandang ito ng kahit isang big kiss lang. Naging munting diwatang manok na pala ako. Isang manok. Isang manok lang naman ako. Paano ko naman makukuha ang pagpapahalaga nila? Pero simula nung naging manok ako, nalaman kong medyo masarap din pala ang mga uod. Ang pag-atake ng mga peste araw-araw. Walang kahirap-hirap ang masaganang ani. BRR.
Kinilabutan ako bigla. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Saan naman galing ang naglalakad na aircon na to? Isang pambihirang bisita, Kuyang Senior, bumaba ka ng bundok pero hindi ka man lang nagpunta sa pangunahing tuktok. Bakit napadpad ka dito sa luma at sira-sira kong bakuran? Lagot. Ang talam ng tingin niya. Kamukang kamukha ng walang kaemosyong mukha ng boss ko kapag evaluasyon na sa katapusan ng taon. Walang kaibahan. HM. May masamang kutob ako rito. Sadyang bumaba ng bundok si Kuyang Senior. Hindi kaya dahil lang gusto niyang makita kung ang walang silbi niyang bunsong kapatid ay buhay pa. 2 taon tayong hindi nagkita, at mula sa pagiging nag-iisang walang silbi, ngayon ay 2 na kayong inutil kasama ng manok mo. Sino ang tinatawag niyang walang silbi? Sa loob lang ng kalahating buwan, binuhay ng manok na ito ang patay na lupa sa 3 plot, at naging pinakasagana pa sa enerhiya ang buong sekta, saan banda kami naging walang silbi rito. Ang lupang ito ay tinaniman talaga ng isang maruming manok, marumi. Sinong marumi? Mas malinis at mas maputi pa ang mga balahibo ko kaysa sa suot mong roba. Kuyang Senior, kung naparito ka lang para makipagkwentuhan, may bagong lutong lugaw doon sa kalan. Pwede kang humigop ng kahit isang mangkok muna. Nabalitaan kong hindi ordinaryo ang lupa rito sa inyo. Naparito ako para kumuha ng kaunting lupa. Hindi maaari ang hindi pantay na daloy ng espiritual na lakas. Anong klaseng tao ba yan? Pumasok lang para mang-insulto ng manok. Pagkakuha ng lupa ay umalis din agad. Huwag mo na siyang babanggain pa. Hindi siya kasing bait ko. Mabuti nga at hindi ka pa pinakuluan at kinain. Lupang apoy na may pantay na distribusyon ng espiritual na lakas. Nilaibat ko ang 12 taluktok ng Zongnan para makipagtagisan ng galing. Siya nga. Lagot na. Lagot talaga. Sa tingin niyang yan. Hindi kaya totoong papakuloan niya ako. Sandali. Ang lupang ito ay nababalot ng natural at matabang lupa. Higit 100 taon na ang kakayahan nitong sumipsip ng tubig. Pantay ang pagkalat ng mga mineral dito. Hindi ba ito ang perpektong uri ng balanseng espiritual na lupa? Pantay ang kislap ng espiritual na lakas. Pare-pareho ang kapal nito. Napakaganda ng kalidad ng lupa. Paano mo nalaman? Grabe, ang bango, pakiramdam ko ay uminit ang buo kong katawan sa amoy na ito. Parang hihigupin ang kaluluwa ko sa sarap. 2 taon. 2 taon na. 2 taon ko nang hinahanap ang espiritual na lupang ito. Bagay na bagay ito para alagaan at palakasin ang mga ibon. Espiritual na ugat ng enerhiya. Itabi mo to. Para sa akin to. Ang bot elyang ito ay siguradong nagkakahalaga ng daan-daang espiritual na bato, hindi ba? Makakakain na ba ako ng karne ngayon? Ang botelyang ito ang pinakamahalagang bagay para kay senior brother. Ang swerte-swerte mo naman. Kumita na naman ako. Kumalma ka lang. Kontrolin mo. Pangatlong beses na ito. Dugo ka pa naman ng lipi ng Phoenix, pero hindi mo man lang makontrol ang apoy para sa isang salang ng pinakapangunahing Paeldores ng pagpapanumbalik ng lakas. Nagsumikap naman po ng husto ang inyong alagad. Sadyang mahirap talagang kontrolin ang apoy ng Phoenix. Bigyan niyo pa po ng kaunting oras ang inyong alagad. Kahit si Shen yan, isang espiritual na manok sa ilalim ng walang kwentang taong iyon na hindi pa man lang nakakapagpalit anyo, ay hindi mo pa mapantayan. Sayang lang talaga ang dugong nananalatay sa'yo. Espiritual na manok iyon. Bakit ba lagi na lang niya akong nalalagpasan sa lahat ng bagay? Kung hindi mo pa rin makontrol ang apoy, hindi mo na kailangang hawakan pa ang susi sa silid ng paggawa ng Paeldores. Ang itsura ni senior brother. Narito na naman ba siya para magdala ng pagkain? Napadaan lang ako. 300 li ang layo ng sekta ng Qingyang sa nayo ng Qinzhou. Masyadong malayo naman ang nilikuan mo para lang masabing napadaan ka rito. Bilib talaga ako sa kakayahan mo. Wala pa rin akong sinabi kumpara sa isang tao riyan. Na basta-basta na lang pinamigay noon ang pagkakataong malampasan ang huling pagsubok para makaakyat sa langit. Hindi rin naman biro ang tapang mo. Aba, mukhang may napakalaking chismis dito.
Nako, 10 taon mo na yang paulit-ulit na sinasabi, hindi ka ba nagsasawa? Mabuti nga at ipinamana sa iyo ni Guro ang posisyon ng pinuno ng sekta bago siya pumanaw, pero, ibinaon mo lang ang sarili mo rito sa bulok na bukid para magtanim. Maririnig talaga sa tono mo ang labis na hinanakit at galit, halata namang nanghihinayang ka lang sa kanya dahil ayaw niyang magbago. Naghuhukay lang ng lupa para sa pagkain, palaging nakatambay sa tabi ng pugad maghapon. Isang tableta ng mahiwagang gamot bawat araw. Mga pambihirang binhi ng espiritual na halaman. Ang sako na ito ay sapat na para makapagbungkal ako ng 3 munang espiritual na bukid at maging isang may-ari ng lupa. Kilala si Lin Zuan sa buong sekta na walang pinapakitang magandang mukha kahit kanino. Pero ang kanyang napakalamig na mukha na parang yelo ay nagawa pang ngumiti sa isang manok. At naghatid pa talaga siya ng mga mahiwagang gamot at binhi ng personal sa anong dahilan. Kuya Chu, tingnan ninyo ang batch na ito ng mga espiritual na pananim. Galing ito sa espiritual na bukid numero 3 sa likod ng bundok. Ang talas at dalisay ng enerhiya nito ay 6 na beses na mas mataas kumpara sa pangunahing tuktok. Pinag-aagawan ito ng buong bayan sa pamilihan. At ang presyo nito ay umakyat na ng 4 na beses. Ang espiritual na bukid numero 3 sa likod ng bundok na daan-daang taon ng baog at bulok. Sinong nakapagpabuhay roon? Baka hindi kayo maniwala kapag sinabi ko sa inyo. Nag-aalaga ng isang manok ang bunsong kapatid nating si Shenyan. Si Shenyan. 3 taon na siyang may utang sa aking 800 espiritual na bato at hindi pa nagbabayad. Tapos ngayon, umaasenso siya dahil lang sa isang manok. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung totoo nga ba ang balitang iyan. 3 taon na ang nakalipas pero bulok pa rin ang kusina mo at may lamat pa rin ang banga ng tubig. Shenyan, dapat mabayaran mo na ang utang mong 800 espiritual na bato sa akin ngayon. Ang ingay mo, walang pera rito, pero kung gusto mo ang buhay ko, sige, kunin mo. HMPH. Teka, anong balak mong gawin? Medyo maliit ang katawan nito, at ang kakayahang lumipad ay halos 0. Ang lahi nito. Hindi ko matukoy o masukat ang antas nito. Ito ba ang tinatawag nilang mahiwagang manok sa pagtatanim na pinag-uusapan sa buong bayan? Tingin ko, kahit sa pamilihan ng mga espiritual na ibon at manok, kahit yung pinakamababang uri, hindi may benta. Pero totoo namang dekalidad ang mahiwagang aklat na ito. Shenyan, huwag mong sabihing patago kang gumamit ng kung anong sinaunang porma sayo ng mahika. Mukhang pera talaga si pangalawang kuya. Pagkapasok pa lang, negosyo agad ang nasa isip. Huwag mo nang takutin ang aking 07. Magkano ba ang manok na ito? Masarap sigurong gawing sabaw to. Hindi ko yan ibinebenta. Hindi benta, yan ang paborito kong marinig sa negosyo. Dahil kapag ayaw ibenta, mas siguradong maganda ang kalidad nito. Pumili ka lang ng kahit ano rito. Palit ng manok na yan. Ayoko nga. Akala mo ba masusuhulan mo ang manok na ito gamit ang mga kayamanan? Maganda nga naman talaga ang pribadong koleksyon mong iyon. Pero hindi maaari, may profesionalismo ang manok na ito. 3,000 espiritual na bato ang naging puhunan ko riyan. Kapag ibinenta ko sa tuktok ng Dangsha, double ang kikitain ko. Teka, may problema sa mga butong ito. Kapag may nasira kang kahit isa rito, kaya mo bang bayaran? Ibig mong sabihin, may problema sa mga butong ito. Paano mangyayari yun? Pinili ko yan sa napakamahal na halaga. 37 sirang buto ang nahalo rito. Kapag itinanim yan sa tuktok ng Dangsha, magkakaroon ng ganting talab ang espiritual na lakas. Ayon sa kasunduan, bukod sa puhunan, kailangan mo pang magbayad ng multa. Mawawalan ako ng 15,000 espiritual na bato. Ikaw. Ano ba talagang klaseng manok ka? Sa nakaraang buhay ko, nakapagsulat ang manok na ito ng daan-daang ulat sa pagsusuri ng mga buto. Akala mo ba marunong lang magpa-cute ang manok na ito? Ang Nuji na 3,000 espiritual na bato. Dagdag pa ang multa na 15,000. Nailigtas niya sa pamamagitan lang ng isang tuka. Katumbas yan ng malinis na kita na 15,000 bato. Shenyan,
hindi ko nasisingilin ang utang mong 800 espiritual na bato. Ang manok na ito hindi. Itong munting ninuno natin. Mula ngayon, ang mga mahiwagang kagamitan, banal na buto, at mga kasulatan, ay kukunin lahat mula sa aking imbakan. Ibibigay ko kung ano man ang hilingin ninyo. Ang bilis naman magbago ng mukha nito. Ito ang mga pambihirang binhi mula sa hilagang ilang, nagkakahalaga ng 50 piraso bawat isa. Ito naman ang pambihirang punla mula sa katimugang hangganan, wala nang katulad nito. Ipinasadya ko pa talaga sa iba ang pasong ito para sa pagtatanim. May sarili rin itong maliit na forma sayon para sa espiritual na enerhiya. Lahat ng ito, puro mga pinakamataas na uri ng binhi. Kahit alin dito, sapat ng pambili ng 10 sako ng pagkain. Teka, bigla bang tumalino ang mukhang perang to dahil sa mga tuka ko? Ito naman ang mga batong lalagyan ng patoka na may banal na enerhiya. At ang mainit na pugad na ito na gawa sa mabangong jade mula sa lawa ng Linquan, kumikinang sa mahiwagang liwanag. Xiaoqi, tingnan mo kung gaano kataos puso ang iyong tiyo. Lahat ng ito ay inihanda ko talaga para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtanim. At ako na ang bahala sa lahat ng iba pa. Gusto mo ba akong suhulan gamit ang mga ito? Pero sa totoo lang, napakaganda nga ng mga bagay na yan. Hindi maaari, may dangal at prinsipyo ang manok na ito bilang magsasaka. Hindi ako basta-basta masusuhulan ng mga ganyan. Senior brother, noong nakaraang araw lang, sinabi mong wala siyang kwenta. Dahil hindi pa bago ang balita sa merkado noon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Napakagaling pala talaga ni Xiaoqi. Siya kaya ang pinakamahalagang kayamanan ng ating sekta. Naiintindihan mo ba? Simula sa araw na ito, ikaw na ang pinakamalaking pamumuhunan ko, ni Chuyao. Ibibigay ko sa iyo ang mahiwagang pendant na ito para tumaas ang iyong halaga, para namang mukha akong alagang manok ng isang biglang yaman. Kung magtutulungan tayo, lalaki ng 30% ang sakahang ito. Ibebenta ni Tiyong Lin ang mga ani sa Dangsha Peak at magbubukas pa tayo ng 2 pang ruta ng kalakalan. Ang halaga ni Shaolin Chi ay aabot sa hindi bababa sa 20,000 espiritual na bato. Hindi 30,000. Bumaba na naman ba ng bundok si senior sister yon? Nabalitaan kong para sa pormasyong iyon, hindi siya nakatulog ng maayos sa loob ng 3 taon. Kanilang umaga lang, narinig ko si senior brother Chuyao na hinaampas ang mesa sa bulwagan at sinabing, may inaalaga ang mahiwagang manok na magsasaka si junior brother sa kanyang bakuran, na nakatuka ng 37 masasamang binhi sa isang tuka lang. Kaya nakatipid siya ng 15,000 espiritual na bato. Aba, sumuko na rin sa wakas ang kuripot at mukhang perang yun. Pambihira nga naman ang manok na nagawang magpagastos sa kanya. Sakto, dumaan na rin ako para makita ang bunso nating kapatid. Bunso, narito si ate para makikain. Ang pinto, tinutulak yan. Malamang, saan ang astig doon kung tutulikan lang, mas may forma kapag sinipa. Heto ang paborito mong mahiwagang kakaning bigas. 4 na oras akong pumila sa Dangsha Peak para lang mabili yan. Pamayat ka na naman, pati baba mo hamaba na. Sinasabi ko sa'yo, siya niyan. Inipon mo ba ang mga mahiwagang butil para lang aipakin sa manok? Ilang araw lang na hindi ka binantayan ni ate. Tingnan mo kung ano na ang nangyari sa buhay mo. Noon nga, nung pinagsasanay ka ng panganay na kuya para sa pundasyon mo, humilata ka lang at wala kang ginawa. Noon namang binigyan ka ng pangalawang kuya ng mahiwagang kagamitan, ibinenta mo lang para pambili ng alak. Ngayon naman, pati pangkain mo wala ka na. Sa buong sekta, ikaw ang pinakabata at ikaw pa ang pinakasakit sa ulo. Hi! Hindi ka naman naparito para lang makikain, di ba? Sige na, sabihin mo na. Saan ka na naman nahihirapan? 3 taon. 3 taon na. Isang tagpuan na lang ang kulang para mabuo ang forma sayo ng malaking bituin. Kailangan natin ng tagpuan kung saan magsasama-sama ang mahiwagang lakas mula sa 7 ugat. Hinalugog ko na ang buong 12 taluktok ng sekta. Wala sa taluktok ng Tianzhou. Wala sa likod ng bundok. Kahit ang madidilim na ilog sa ilalim ng lupa, 3 beses ko nang sinisid at hinalungkat. Nakahigop lang ako ng isang tiyan ng putik pero wala pa ring napala. Ibig sabihin yan, maling daan ang hinahanapan mo. 3 taon ko nang naririnig ang walang kwentang linyang yan. Kung magaling ka talaga, bakit hindi mo ako tulungang maghanap? Nakahilata ka lang buong araw at nag-aabang ng libreng pagkain, mas masipag pa sa'yo ang alaga mong manok. Bakit ba ikot ng ikot yan doon? Na-heatstroke ba yan o baka naman may halo yung pinapakain mong mahiwagang palay sa kanya? Huwag mo akong pagbintangan. Wala sa ugali ko ang magmalupit sa mga hayop. Ang pipitong. Tagpuan ng 7 ugat.
Ang forma sayo ng malaking bituin. Nabuo na. Teka, nagukay lang naman ako sa lupa. 3 taon, buong 3 taon. Inakyat ko ang 12 taluktok. Hinanap ko sa lahat ng mapa ng mahiwagang ugat ng sekta pero walang nakakita. Tapos ikaw, nakatayo ka lang doon ng walang ginagawa, natapakan mo agad. Yan, bitawan mo ako, masusuka na ako. Ate, kapag inikat mo pa siya, isusuka niya sa'yo ang lahat. Aking munting maswerteng bituin, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng forma sayo ng malaking bituin? Para sa akin. Ito na ang huling proyektong ipinangako ko kay Guro. Bago pumanaw si Guro, sinabi niyang kapag naprotektahan ko na ang buong bayan, doon pa lang ako maituturing na nakatapos sa aking pagsasanay. 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas, pwede ko nang iulat ang aking tagumpay sa harap ng puntod ni Guro. Junior brother, akin na lang ang manok na ito. Gusto ko ito. Kung ganoon, kailangan mo munang tanungin kung papayag siya. 07, sumama ka na kay ate. Mas maganda ang aking tahanan ng 10,000 beses kaysa sa bulok na bakurang ito. May mainit na higaan doon at may mahiwagang bukal pa. May mga salansan din doon ng mga mahiwagang butil. Pwede mong hukayin at ihawin ang mga mahiwagang binhi roon kahit kailan mo gusto. Maraming mahiwagang binhi roon na pwede mong huliin kung kailan mo gusto. Mas masarap ang buhay doon kumpara sa bulok na bakurang ito. Gusto kong sumama. Gusto ko. Junior brother, tingnan mo, mukhang masayang masaya siya. Gusto niyang sumama sa akin. Ako ang amo niya. Sabi niya, gusto na raw niyang matulog. Sige na, makakalis ka na. Hindi na kita ihahatid. Shen yan, nagbago ka na. Kuya, noon, kapag may magandang bagay sa kwarto mo, kahit isang tingin ko pa lang, ibinibigay mo na agad sa akin ng walang pag-aalinlangan. Pero iba ang isang ito, napakadamot mo. Bakit ka naman basta-basta sama-sama sa kung sino-sino? Hanggal na manok. Makinig kayo sa akin. Hindi natin alam kung saan talaga galing ang manok na yan. Paano kung may masamang balak at ginalaw ang mahiwagang kasunduan? Ano yan? Palabasin niyo ako. Senior Brother Zhang, may maliit lang sana akong gustong itanong. Sino ang nagturo sa iyong sabihin ang mga bagay na yan? Senior Brother Zhang, huling beses ko na itong itatanong. Sino ba talaga ang nagturo sa iyong sabihin ang mga yan? Pinag-uusapan ng lahat sa labas na especially iya raw ng masasamang cultivator ang manok na yon. Sinasadya raw nitong pumasok sa bakuran ni Junior Brother para pinsalin ang ating sektang Chindion. Anong especially iya at anong masamang cultivator ang pinagsasabi ninyo? Malinaw namang isa itong magandang pangitain. Kalokohan, tingnan mo ako. Senior brother, ano ito? Sino nga ulit ang nagsabing especially iya ito ng masasamang cultivator at pumasok sa bakuran ng aking junior brother? Hindi. Kasalanan ko po, pangalawang senior brother. Nabalitaan ko lang din po yon sa iba. Tatagpasin ko ang hayop na yan ngayon din. Sandali, napakainit talaga ng ulo mo. Lapastangan, ang lakas ng loob mong maging especially iya rito. At naglakas loob ka pang saktan ng bunsong kapatid ko. Isa na naman, may dalang espada ang isang to. Sino naman kaya ang tatagpasin niya ngayon? Lumabas ka rito. Feng Ye, tingnan mo muna ng mabuti bago ka kumilos. Saan mo ba iwinawagayway ang espadang yan? Malinaw ko siyang nakita. Nagtago agad siya nang makita ko. Tiyak na may tinatago siya. Kung hindi siya especially iya, ano pa? Nagtago siya dahil may hawak kang espada at mukha kang mabagsik na demonyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, hindi ka ba magtatago? Napakahina ng kanyang kapangyarihan at hindi man lang maramdaman ang daloy ng kanyang dugo. Pero paano siya nakatira sa bakuran ng bunsong kapatid natin? Kung hindi siya especially iya, ano pa? Ang tawag sa kanya, napakainit ng ulo ng isang to, mas malala pa sa mga nauna. Isang taga lang ng espadang yan, tiyak na katapusan ko na, senior brother. Sinira mo na ang pinto ko, kinatakot mo pa ang aking manok. Hindi mo ba talaga mababago ang mainit mong ulo? Bunsong kapatid, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Paano kung may masama talagang balak ang manok na yan sa'yo? Kung especially iya siya, matatakot ba siya ng ganyan sa isang kumpas lang ng espada mo? Sino ba ang nagpakalat ng balita tungkol sa masamang kultibador na yan? Hindi ko alam kung sino ang nagpakalat niyan. At kung hindi naman pala totoo, hahanapin ko ang nagpakalat ng chismis at bubugbugin ko hanggang sa umamin.
Walang mapapala ang kamao mo. Tingnan nyo kung paano ito lutusin ng inyong ate. Munting Lucky, pahiram muna ng isa mong balahibo. Balahibo na naman, palagi na lang ninyong binubunot ang mga balahibo ko. May utang ba ako sa inyo noong nakaraang buhay ko kaya nyo binubunot ang aking mga balahibo? Huwag mong bunutin habang buhay pa ako, sapat na yung mga noligas. Espiritu ng pinagmulan, ituro mo sa akin kung sino ang nagbanggit ng 07 pilak na sinulid sa lugar na ito. Sundan natin ang pinagmulan ng mga sabi-sabi hanggang sa mahanap natin ang punot dulo nito. Makipag-usap ka sa ilang tao doon. Bakit ako? Sa sandit ng mukha mong yan, sino ba naman ang maglalakas loob na magsinungaling sa harap mo? Kaya dapat lang nagamitin natin ang mukha mo. Huwag kang mag-alala, nakapag-ulat na ako sa mga pinuno. Oo nga pala, nagwala ang kagamitang pangdetekta ng espiritu kanina. Iminumungkahi kong maghinay-hinay muna tayo. Maghinay-hinay, isang hamak na utusan lang naman siya. Masyadong malayo na ang naabot ng mga kamay mo. Senior Feng. Ang porma sayo ng pagtatapat. Kapag nagsinungaling ka, mapapaso ang talampakan mo. Sinong nag-utos sa iyong magkalat ng chismis? Ako lang po. Ang totoo. Si Senior Sister Feng po ng Angkang Feng. Inutusan niya akong pumunta sa pamilihan para magkalat ng mga sabi-sabi. At pinasulat din niya ako ng isang lihim na sulat para iabot sa konseho ng mga nakatatanda. Sinasabi roon na nag-aalaga si Uncle Shen ng isang mahiwagang nilalang at nakikipagsabuatan sa mga kaaway. Feng Lingwei. Napakahusay talaga. Kailan mo pa ipinadala ang lihim na sulat na yan? Kay kahapon po. May oras pa, tera na sa konseho. Ang Lingwei. Lumabas ka riyan. Senior Feng, senior yon. Kasalukuyan pong nagsasanay si Senior Sister Feng nagsasanay. Nagsasanay ba sa pagpapakalat ng kasinungalingan? Tabi. Senior Sister yon. Senior Feng, bakit kayo naparito? Pasensya na kung hindi ko kayo nasalubong ng maayos. Huwag ka nang umarte sa harap ko. Ikaw ba ang nagpakalat ng chismis na especially iyan ng masamang sekta si Linky? Senior Feng, saan naman nanggaling ang paratang na yan? Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsasanay ng mag-isa nitong mga nakaraang araw. Ang mga usap-usapan sa bayan. Wala akong kalam-alam kahit kay Titing. Kung ganoon, bakit ang alagad mo na may hawak ng opisyal na tsapa ng angkanyo, mismong umamin kahapon, na inutusan mo siyang magkalat ng kasinungalingan sa bayan, at magpadala pa ng lihim na sulat sa konseho? Anong lihim na sulat? Wala akong alam dyan. Hindi ko alam kung bakit niya. Siguradong pinilit niyo lang siyang magsalita. Hinding-hindi ko magagawa ang ganyang kababaw na bagay. Wala naman akong atraso sa espiritong yon. Kaya bakit ko naman gagawin yun? Kung hindi pa rin kayo naniniwala, handa akong humarap mismo sa mga pinuno para magpaliwanag. Bilang direktang tagapagmana ng Angkang Feng, hinding-hindi ko bababaan ang sarili ko para sa ganyang karumal-dumal na gawain. Napakahusay mo namang umiyak, Junior Sister Feng. Halos maawa na nga akong usigin ka. Gusto mo bang aigawa pa kita? Ang isa pang porma sayo ng pagtatapat. Suriin natin yan ngayon din sa harap ko. Nagbibiro po kayo, Senior Sister. Malinis po ang aking konsensya. Junior Sister Feng. Sa porma sayo ng aking mahika, may tinatawag na lambat ng langit. Kapag nailatag na ito, sa loob ng 100 metro, bawat salita ay maitatala sa aking plakang porma sayon. Kapag naibigay ko na ang ebidensya sa ating sekta, kung matalino ka, umamin ka na agad, para mapagan ang iyong parusa. Matapos ang pagsusuri, napatunayang nag-imbento ng ebidensya ang alagad ng Fengzi Pavilion na si Feng Lingwei para pagbintangan ng kanyang mga kasamahan. At nagkalat din siya ng chismis para sirain ang banal na ibon. Dahil matibay ang mga ebidensya, ayon sa 17 batas ng sekta, parurusahan siya ng 3 buwang pagkakakulong. At babawiin ang lahat ng kanyang mga puntos ng merito. Ito ay maituturing na isang malaking paglabag. 3 buwang pagkakakulong. At burya ang lahat ng kanyang puntos ng merito. May puntos ba talaga siya sa simula pa lang? Ang mapangalanan at maparusahan sa harap ng lahat, sa tindi ng pride ni Feng Lingwei na tagos hanggang buto, ay tiyak na mas mapula pa ngayon ang mukha niya kaysa sa buntot ng kanyang phoenix. Oo. Tungkol sa nangyari kahapon, hindi naman kita gustong pag-initan. Yung mga chismoso lang kasi doon, ang nagsasabing mukha kang especially iya. Kaya sinubukan lang kita.
Basta, inaamin kong natakot kita. Kaya iinom ako ng isang baso bilang parusa sa sarili ko. Inubos mo sa isang inuman ng ganyang kasarap na alak. Ganyan ka ba talaga magpabuya sa sarili mo? Ito ang gold with amber na nahukay ko sa lupa noong nakaraang buwan. Sabi nila, nakakapagpabalik daw ito ng lakas ng espiritu. Sa bagay, mas mahalagang bayaran ang utang na loob. Ituring na lang natin itong kabayaran. Heart Vein Amber. Ang bagay na ito, isang piraso lang ang nailalabas sa minahan ng sekta ng Qindian tuwing 3 taon. Ibinibigay mo ba talaga ito sa akin? 07. Ako. Ay, Tiyuming. Tinulungan ka ng ikatlong ate mo na tuntunin ang pinagmula ng mga bali-balita. Naglatag pa siya ng porma sayon para pilitin silang magsalita. Nag-ayos ng mga ebidensya at nagpabalik-balik para isumite ang reklamo. Kaya ako ang may pinakamalaking naitulong dito, hindi ba? Pero bakit sa kanya mo ibinigay at hindi sa akin? Naaalala ko naman ang naitulong mo, huwag kang mag-alala. Kaso, iisa lang talaga ang ganito sa imbakan ko. Hindi ko naman pwedeng hatiin ito sa dalawa. Araw-araw kitang tinutulungang maglatag ng porma sayon para sa proteksyon. Naghahanap ng mahiwagang binhi at nagtataboy pa ng mga musang para sa iyo. Tapos ngayon, ang natatanging mahiwagang core ng Meridian. Walang kabog-abog mong ibinigay sa Hangal na yan na walang alam kundi manguna sa labanan. Sinong Hangal? Ikaw. Sa susunod na may makuha kang magandang bagay, ipakita mo muna kay Guro na intindihan mo. Tiyong Shen, nagkukulong po si Ate Feng para pagnilayan ng kanyang pagkakamali. Labis po siyang nagsisisi sa kanyang nagawa. Kaya naman, inihahandog niya ang pamanang hamog na Fengzi mula sa kanyang pamilya. Kapag ibinuhos po ito sa mahiwagang bukid, mapoprotektahan nito ang mga ugat ng pananim. At magtataboy pa ng mga peste. Sana po ay tanggapin ninyo ito. Kahit kasalukuyan siyang pinarurusahan, nag-abala pa rin siyang magpadala ng regalo para humingi ng tawad. Talagang bukal sa loob niya ito, hindi ba? Handa pa niyang ipamigay maging ang pamana ng kanyang pamilya. Iba talaga kapag galing sa marangal at tanyag na pamilya, kitang-kita ang kanyang kagandahang asal. Hindi kaya masyadong mabigat ang parusang ibinigay natin sa kanya noong nakaraan. Sabi ko na nga ba, medyo may katigasan lang talaga ang ulo ni Ate Feng. Pero hindi naman talaga siya masamang tao. Tingnan ninyo kung paano niya inamin ang kanyang pagkakamali. Sino ba sa atin ang makakagawa ng ganoon? Noong nakaraan, pinarusahan siya dahil sa pagpapakalat ng chismis. Ngayon naman, nagpapakabait siya sa harap ng lahat para linisin ang kanyang pangalan. Mas mabilis pa ang mga galaw niya kaysa sa pagbungkal ko ng lupa. Mas madali pang pasunurin ang bibig ng mga tao kaysa sa mga damo sa mahiwagang bukid. Lingshan. Ang mga sangkap ay galing nga sa hamog ng pamilya Feng. Pero may nakatagong sangkap ito. Nakatulad ng laso na sumisira sa kapangyarihan. Imposible. Kapag humalo ang laso ng siling sa lupa, sa loob ng 3 araw, mabubulok ang ugat ng kapangyarihan. At walang anumang mabubuhay roon. Iwanan mo rito ang bagay na yan. Panganay na kuya, pakiusap, imbestigahan mo itong mabuti. Lumabas na ang resulta. Sinisira ng pulbong shilling ang espiritual na ugat, pero ang isang ito, nagpapatatag pa nga ng espiritual na ugat. Ito ang Fengkinat na tanging sa lahi ng Phoenix lang makukuha. Napakabihira nito, walang lason, at walang masamang epekto. Diyos ko, tinakot mo ako. Akala ko talaga kailangan nating itapon ang buong batch ng mga order natin. Ibig sabihin, maaari pa natin itong gamitin. Kung titingnan sa katangian ng gamot, ngunit kaya nitong patatagin ang mismong ugat at pundasyon nito. Kaya kung gagamitin natin ito sa batch na ito, mas lalong lalakas sa mga ugat ng Lingshu. At mas gaganda pa ang kalidad nito ng husto. Hindi na pangarap lang na tumaas ng 20% ang kita natin sa susunod na buwan. Walang problema sa pagtanggap ng regalo. Pero kainahinala ang taong si Feng Linwei. Bilang pag-iingat. Gagamitin natin ang array ng Tianwang para subaybayan ito. Mula sa pagdidilig hanggang sa pag-ani. Dapat may tala araw-araw ang bawat pagbabago ng espiritual na lakas. Kung may pataguman siyang balak, hinding-hindi siya makakatakas. Bakit hindi na lang natin ito ibuhos ng direkta sa mukha niya para malaman kung may lason? Ibang klase rin ang takbo ng utak mo. Gusto mo talagang lutusin ang lahat gamit lang ang iyong espada. Xiao Linky, bukid mo yan. Ikaw ang magpasya.
Tingnan mo. Lumalawak ang mga ugat nito. Sa ganda ng kalidad na ito, tiyak na pag-aagawan ito sa merkado. Normal ang lahat. Maayos ang daloy ng espiritual na lakas, at malalakas ang mga ugat. Sandali. Hindi ito lupa, at hindi rin bato. Kristal ito. Naging kristal na ang buong ugat. Hindi na makapasok o makalabas ang espiritual na lakas. Hindi ito pagpapatibay ng ugat, ito ay tuluyang pagsil. Ang Feng Qinat at ang 3 kahon ng Reg Along pampalubag loob ni Feng Linwei ay talagang para sirain ang batch na ito ng mga sagradong gulay simulat sa pulpa lang. Sinasabi ko na nga ba? Master Shen, nasaan na ang 36 na order ng Lingshu? 3 beses nang nangungulit ang kainan sa pamilihan. 5 araw na lang ang natitira bago ang sentenaryong seremonya. Ha ha ha. Subukan mong hawakan muli yan at tingnan natin. Senior Feng, hindi naman sa nagmamadali kami, kundi kinukulit na rin kami ng mga elder. Huwag kang mag-alala, wala nang stock at huli na ang lahat. Hindi mapuputol ang mga paninda. Ngunit may nangyaring problema sa bakuran ngayon. Hayaan mo munang humingi kami ng katarungan sa elder. Ang Qingzhou Courtyard ang naging tagapagtustos ng handog para sa 100 taong anibersaryo ng sekta. Hindi muna madali yan ng tungkol sa mga gulay para sa elder. Pero may magandang palabas na naghihintay. Pakiusap, tingnan ninyo. Aba! Nagtago ka pa sa labas ng pinto para makinig ng patago. Bakit hindi ka nalang pumasok dito para marinig mo ang buong detalye? Lapastangan, napadaan lang ako. Ano naman ang pakialam ko kung nasira ang inyong sakahan? Huwag kang magmadali, Junior Sister Feng. Kalahating buwan pa lang ang nakalilipas, naglagay na ako ng bitag dito sa Qingzhou Courtyard. Walang lihim na hindi nabubunyag. Mula noong araw na nagpunta ka rito, sa loob ng 100 hakbang, bawat salita at bawat kilos mo, ay naitala sa kagamitang ito. Araw-araw mo itong dinidiligan ng lason. Hindi ito agad mahahalata sa isang beses lang. Ngunit pagkatapos ng kalahating buwan, doon palang mabubulok ang mga ugat. At saktong isang araw bago ang paghahatid, doon palang ito masisira. Ang sakahan ng sword chicken na iyon. Walang kahit isang pananim ang mabubuhay. Ang mga saksi, ebidensya, at maging ang mga sinabi mo ay kumpleto naming naitala. Sa pagkakataong ito, hindi mo na maiiwasan ang parusa sa pamamagitan lang ng pag-iyak. Elder. Ako. Panandalian lamang po akong nabulag ng kasakiman. Pakiusap, Elder, maawa kayo. Nagkunwari kang humihingi ng tawad para lang isabutahe ang mga iniaalay na gulay, at nambintang ka pa ng iyong kapwa-alagad. Malinaw at matibay ang ebidensya laban sa iyo, at nagagawa mo pang magsinungaling. Mga bantay, alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng Fengzi Pavilion, at palayasin siya sa Qin Diansek. Hinding-hindi na siya makakatapak muli rito kailanman. Ang talas ng paningin at katatagan ng manok na ito ay pambihira. Ang elixir of transformation na ito ay inihanda ko para sa mga may natatanging talento. Kapag ininom mo ito, maaari ka ng magbagong anyo bilang tao at mapapatatag pa ang iyong pundasyon. Kaya magsanay ka ng mabuti. Huwag mong sayangin ang iyong talento kapag naging tao ka na. Sa wakas, bilang isang tao, makakatayo na rin ako ng nakapamaywang para mang-away. Nagtataka nga ako. Sa rami ng mga tao sa paligid ni Feng Linwei, bakit ba palagi niyang pinag-iinitan ng Shaoqi natin? May paglason at pagpapakalat pa ng chismis, parang may napakalalim silang galit sa isa't isa. Anong atraso naman kaya ang mayroon si 07 sa kanya? Simple lang, hindi niya lang matanggap na mas matindi ang kabaliwan ng 07 natin kaysa sa kanya. Nakita ko na ang ganyang tingin. Talagang itinuturing niyang matinding tinik sa lalamunan si Shaoqi. Noong nakaraang buhay, inagawan siya nito ng 3 proyekto. At dahil sa matinding kompetisyon, naibaba siya mula sa pagiging pinuno ng grupo tungo sa pagiging ordinaryong miyembro na lang. Ang galit na ito ay tumawid pa talaga mula sa kabilang buhay. Shaoqi, bakit tila guilty ka yata? Anong iniiwasan mo? Baka naman nayayamot na sa paulit-ulit mong daldal. Kahit ano pa ang atraso niya. Sa susunod na manggulo uli si Feng Lingzi. Ang espada ko muna ang haharap sa kanya. Puro ka na lang pagbunot ng espada. Ang punto ko, kailangan nating mag-ingat ng mas maaga. Masyado niyang binabantayan si Shaoqi. Baka may patago pa siyang plano. Huwag mo nang alamin pa, huwag na. Kung babalik ka pa sa nakaraang buhay, babalat lang sa akin ng matinding hanggang sa susunod kong buhay. Ito ang mga bagong pinalaking buto ng pampasiglang butil espiritual. Medyo malamig ang kanyang daloy ng enerhiya, kaya ihalo ang 30% nito sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Shaoqi,
Xiao Qi, ang nakaraang batch ng iyong mga kasulatang espiritual ay pinag-agawa ng husto sa merkado noong nakaraang buwan. Kumuha ang senior brother mo ng 10% ng iyong bahagi. At ang lahat ng dibidendong nakuha mo ay ipinalit ko sa pinakamataas na kalidad ng patabang espiritual. 3 malalaking sako ang nakasalansan ngayon sa tabi ng pugad mo. Patabang espiritual, 3 malalaking sako, pinakamataas na kalidad ng patabang espiritual. Aba, mahusay ka ring umiwas kapag tinatanong kita, ha? Pero kapag narinig ang tungkol sa patabang espiritual, mas mabilis pa ang takbo mo kaysa sa kahit kanino. Yung pagpapanggap mo bilang Mandarin Doc kanina, acting lang yon, no? Senior brotherling. Sabihin mo nga sa akin ng malinaw kung gaano karami ang inihalo mong buto ng butil espiritual. Baka magkasakit ang aking gintong itlog kapag napasobra ang pakain mo. Isa siyang ibong espiritual. Ito ang pampabagong anyo na ibinigay ng matandang iyon. Para lamang ito sa pagbabagong tao. Para hindi mo na kailangang tumingala para lang pakibagayan ng iba. Maaari ka nang kumain ng kahit ano kung kailan mo gusto. Ha, nilunok na niya, magbabago na siya. SHH. Huwag kayong maingay, baka kailangan pa nito ng kaunting oras. Heto na. Ito na ang pinakaastig na sandali ng aking pagbabagong tao. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na. Nawala. Xiao Qi. Ang Payeldores para magbagong anyo, kailangan niya ng matibay na pundasyon at tamang tempo. Dahil mahina pa ang dugong dumadaloy sa iyo, hindi sapat ang isang piraso lang. Dahan-dahan lang, mag-ipon ka muna ng marami. Makakamit mo rin yan balang araw. Kung mahina man ang dugong dumadaloy sa iyo, pwede pa naman nating palakasin yan. Itong bote ng hamog ng enerhiya. Pampalakas ito ng iyong daluyan ng espiritual na lakas. 3 patak araw-araw. Gawin mo ito sa loob ng kalahating taon. Kusa ng tatatag ang iyong pundasyon. Xiao Qi, makinig ka kay ate. Kung magbabagong anyo ka man o hindi, wala namang kinalaman yun sa kung gaano kakalakas, di ba? Sa husay mong yan sa pagsasaka. Sino ba sa buong sekta ang makakatalo sa iyo? Sa pangunahing plaka ng tadhana sa bayan ng Nindling. May ibinahaging lakas para bantayan ka sa iyong pagtulog habang nag-iipon ng espiritual na lakas. Dahan-dahan ka lang mag-ipon. Anong minamadali mo? Sabi ko naman sa iyo bilang senior brother mo, ayos naman ang maging manok. Ang dami kayang lumilipad na kung ano-ano dyan sa langit, pero ikaw lang ang tanging marunong magsakahan. Hawakan mo ito bilang proteksyon sa kapahamakan. Masyadong nakakapagod maging tao. Hindi ba mas mabuting maging manok na lang? Ang hilig naman nilang magsalita ng mga bagay na nakakaiyak. Hayaan mo na nga, tapos na ang salitaan, gawin muna natin ang dapat gawin. Alista muna natin ang mga gamit na ito at itabi sa bodega. Paano kaming mula sa pangunahing angkan ng pamilya Tangfeng? Humantong sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Nabalitaan mo ba? Kahit ang espiritual na manok sa bakuran ng Qingzhou, binigyan ng elder ng Payeldores para magbagong anyo. Nag-aagawan pa ang 4 na senior brother sa pag-aalaga roon at tambak ang mga regalo na parang bundok. Hindi tulad ng isang tao riyan na pinalaya sa sekta, na para lang bigyan ng kaunting mukha bilang tagalinis, ay binigyan na lang ng isang manok. Isang manok na may napakahinang dugo na hindi man lang masukat sa pagsusuri. Bakit? Bakit siya pa? Ha? Numero 1, pulbos ng ginseng para pampatubo ng ugat. Numero 2, purong likidong pataba. Numero 3, itatabi para sa imbakan sa taglamig. Napakaganda talaga na pinalaya si Feng Linwei. Wala nang pupunta rito para manggulo. Napakatahimik ng nakalipas na kalahating buwan. Masarap ang tahimik, kaso medyo nakakabagot lang. Master Shen, si Elder Jishao ng sektang So, sinabi niyang nais niyang makita ang mahiwagang ibon. Elder Zhang, dali, halika rito, patanjin nga ang matandang ito. Ito nga ba ang munting nilalang na ito? Tumpak na tumpak sa paghahanap ng mga itlog ng pulisap sa lupa. Habang tinitingnan ko ito, lalo akong natutuwa. Senior Baishu, ibinigay niyo ang huwaling pil na itinuturing na banal na kayamanan ng sekta para lang iregalo sa isang manok. Ito na nga lang ang tanging ibon sa buong sekta ngayon na hindi man lang masukat ang pinagmulan ng kanyang dugo. Ang pagtakbo sa mga bante ng lupa para manghuli ng ilang uod ay swerte lang. Pero itinuturing niyo pa itong isang kayamanan, Senior. Kapag nalaman ito ng ibang sekta, pagtatawanan nila ang ating sektang Qingya na wala nang natitirang mahusay na tao. Swerte, alam nitong gawin
kayamanan ang basura, at muling buhayin ang ating mahiwagang bukirin. Kufeng, kumusta naman ang ani ng bukirin mo ngayong taon? Magkaiba yun. Senior, huwag po kayong magalit. Isang manok lang naman yan. Kailangan ba talagang makipag-away sa aming taga-Honglian ng dahil lang sa kanya? Magkayurakan lang tayo kapag nalaman ng iba. Oh. Elder Zhang, may masamang nangyari. Ang mga mahiwagang bukirin. Sinalat lahat. Hindi lang ang taniman ng gamot sa likod bundok ng sekta, pati na rin ang mga bukirin sa nayon ng Qingzhou sa paanan ng bundok at sa tatlong kalapit na nayon. Sa loob lang ng isang gabi, nang itim ang mga dahon, at nabulok ang mga ugat, umiiyak na ang mga magsasaka sa gilid ng bukid. Sinasabing wala na silang maaning anuman ngayong taon. Ha! Ang taniman sa likod bundok ang buhay ng bundokdan. Kailan pa ito nagsimula? Nagsimula po ito nung hating gabi kagabi. Buong magdamag na nagbuhos ang mga alchemist ng 3 hurno ng gamot laban sa salot. Pero hindi man lang ito gumana. Patuloy pa ring nabubulok ang mga ugat sa ilalim. Ang 2 disipulong nakahawak sa maitim na lupa. Naubos na rin ang kanilang espiritual na lakas. Kalokohan. Hindi makokontrol ng gamot laban sa salot na mismong ako ang gumawa. Imposible, at hindi lang sa likod bundok. Ang nayon ng Qingzhou sa paanan ng bundok. Pati ang mga bukirin sa 3 kalapit na nayon ay sabay-sabay na ring ng itim. Nakaharang ang mga taga-nayon sa labas ng sekta. Sinasabi nilang mapipinsala ang buong ani at humihingi sila ng paliwanag sa sekta. Ang salot na ito ay wala sa mga dahon, kundi nagsisimula ito sa pinakaugat at nabubulok palabas. Kahit ang sining ng paglilinis ay hindi ito mapigilan. May layo itong ilang 10 kilometro. Paano ito kumalat sa loob lang ng isang gabi? Dahil konektado ang mga ugat ng lupa. Dumadaloy ang masamang enerhiya sa espiritual na daluyan sa ilalim ng lupa, kaya hindi talaga ito mapipigilan. Naubusan na ng supply ang taniman ng halamang gamot, at nawalan na rin ng makakain ng mga sakahan. Ngayong taglamig, mabubulok ang lahat mula sa ugat, dahil dumadaloy ito sa mga ugat ng lupa, at kumakalat ng ilang 10 kilometro sa loob lang ng isang gabi. Hindi ito ordinaryong salot. Inaatake nito ang buong ugat ng kagubatan. Elder. Nagmamadali na ang mga mangangalakal sa kanilang mga order. Wala nang sangkap ang silid ng paggawang gamot, at wala na ring pagkain ng kusina ng labas na sekta. Kaguluhan na sa ibaba. Padami ng padami ang mga taga-nayon na nagtitipon. Hindi na po namin sila makontrol. Ipag-utos sa lahat ng altmiko ng sekta na magtipon sa likod ng bundok at magsalitan araw at gabi ng walang pahinga. Pero kahit hinalugog na ang lahat ng aklat ng gamot, wala talaga kaming nahanap na lunas. Tanging ang mga lumang kasulatan na lamang ang nagbanggit na ang ganitong uri ng salot na sumisira sa espiritual na ugat mula sa loob, ay walang lunas sa pamamagitan ng ordinaryong gamot. Tanging ang pinakamalakas na apoy ng Phoenix lamang ang makakasunog sa lason at makakapaglinis sa mga ugat. Ang apoy ng Phoenix. Ang tunay na apoy ng hari ng mga ibon. Saan naman tayo makakahanap sa buong sekta ng isang sagradong ibon na may dugo ng Phoenix? Dugo ng Phoenix. Mayroon tayong ganyan noon dito sa sekta. Ang ibig mo bang sabihin, kapatid, ay si Feng na pinalayas lang sa palasyo noong nakaraang araw? Lin Wei. Si Feng Lin Wei. Ayon sa nasusulat sa mga lumang aklat, ang ganitong salot sa espiritual na ugat, tanging ang pinakamalakas na apoy ng Phoenix lamang. Ang makakasunog sa lason at makakapaglinis sa mga ugat, kung kaya mong sunugin at puksain ang salot na ito. Ituturing itong pagbabayad sala sa iyong mga nagawang kasalanan. Ang alagad na ito ay handang sumumpa. Mga kawal ng salot, umatras na sila. Umatras na ang mga kawal ng salot. Napakalakas nga ng tunay na apoy ng Phoenix. Gaya ng inaasahan, tanging ang apoy ng hudyat lamang ang makakalutas nito. Sinunog ng babaeng ito ang kasamaan upang iligtas ang mga Qin. At nagligtas ng napakaraming buhay sa pamilya Qin. Para sa akin, ito ay pagbawi sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng mabuting gawa, na sapat na para mapunan ang kanyang mga pagkakamali. Maaari nang bawiin ang parusa sa kanya noon. Ipatawag siya pabalik sa sekta. Napakatalino ninyo, nakatatandang kapatid. Sandali, hindi tama ito.
Ang sakit na ito ay kumalat ng ilang dosenang kilometro sa loob lamang ng isang gabi. Walang talab kahit ang pinakamalakas na gamot, pero sa pagdating ng apoy mula sa langit, agad na nasunog ang lahat ng walang natira. Paano mangyayaring nagkataon lang ang lahat ng ito? Bakit ba pumuputak ang manok na ito? Natakot si Ginang Shu. Shen Yan, kargahin mo siya paalis. Pwede niyo ba akong payagang magsalita? Sa sobrang pag-aalala ko, magiging inihaw na manok na ako rito. Ang salot na ito ay dumating sa napakagandang pagkakataon. Hindi dumating ng mas maaga o mas huli, kundi sa sandaling pinalayas lang natin siya sa sekta. Saka naman dumating ang kaligtasang ito sa tamang-tamang oras. Hindi ba ito pinagtatakahan ng mga nakatatandang elder? Tiyong Shen, pinagdududahan niyo ba ako sa mga sinasabi ninyo? Mula nang mapatalsik ako sa sekta, wala na akong makain at matuluyan. At halos mawala na ang lahat ng aking kapangyarihang espiritual. Paano naman ako magkakaroon ng kakayahang maghasik ng ganitong kapahamakan? Gusto ko lang bumawi sa aking mga kasalanan at humiling ng pagkakataong mabuhay. Tiyong Shen, kung sa tingin ninyo ay kainahinala pa rin ako, aalis na ako ngayon din. At hindi na muling tatapak pa sa sekta kahit kailan. Muling nagdilim ang mukha ng pinuno ng sekta. Hindi maaari. Malinaw na sinabi ng taong iyon na ang aking apoy ng hudyat ay makakapagpagaling dito. Paano? Paano itong hindi gumana? Niloko niya ako, si Feng Linwei. Ang apoy ng hudyat mo bang ito ay para sunugin ang kasamaan? O para pagtakpan ito? Hindi po alam ng disipulong ito. Siguro. Baka sadyang napakalakas lang ng kasamaan. Kulang pa po ang kakayahan ng inyong disipulo. Ang ugat ng kasamaan ay hindi lang nasa ibabaw, kundi nakabaon ng malalim sa mga ugat ng enerhiya. Kung ganoon, sa tingin niya, paano ito mapapagaling? Napakalalim na ng baon ng ugat ng sakit na ito. Gumagala ang maitim na enerhiya sa mga ugat ng ating kapangyarihan. Hindi sapat na mahanap lang natin ito. Kailangan selyuhan ang ugat, gumawa ng gamot, at maglatag ng proteksyon sa mismong lugar. Walang dapat lumaktaw kahit isa rito. Kaya ko itong mahanap, pero hindi ako marunong gumawa ng gamot o maglatag ng proteksyon. Sabi niya, kaya raw niyang hanapin ang pinagmulan ng sakit. Pero para tuluyang maalis ito, kailangang magtulungan ng tatlong elder. Isang manok, pinapakilos kaming mga nakatatanda sa harap ng lahat, napakahangal. Kung susundin naming mga nakatatanda ang utos ng isang manok, anong iisipin ng iba kapag kumalat ito? Nakakahiya. Nabuhay ako ng 300 taon. Ngayon lang ako napaikot at nautusan ng ganito ng isang manok. Isang malaking kahihiyan sa aking dangal. Nahanap ko na, ang kuta nila ay nasa silangan ng nayon sa ilalim ng malaking puno. Dahan-dahan naman. Sa katandaan kong ito, kailangan ko pang maghabol sa isang manok. Kapanapanabik ito, nakakaaliw naman. Ngayon lang ako nakatanggap ng utos na ganito kasaya gawin. Nawasak na natin ang kanilang kuta, pero ang maitim na ugat na ito ay umaabot ng ilang kilometro ang haba. Sino ang makakaalam kung may bara ba o may tagas sa dulo nito? Kung aasa lang sa dalawang maikli kong paa, kahit tumakbo pa ako hanggang sa susunod na taon, hindi ko pa rin ito matatapos suriin. Ito, tinawag niya ba ang lahat ng ibon sa buong bundok? 300 taon na akong gumagawa ng mga mahiwagang gamot, pero hindi ko pa nakitang may manok na nag-utos ng ganyan sa harap ng lahat. Unang grupo, suriin ang mga bukid sa silangan. Ikalawang grupo para sa mga ugat, pumunta sa kanal sa kanluran. Ikatlong grupo para sa daloy ng tubig, galugarin ng pinagmulan sa timog na bundok. Napakahusay ng pagkakahati ng mga gawain. Napakabilis talaga ng trabaho kapag pinamunuan ng aking grupo. Kahit ako kapag nagpapakilos ng mga disipulo, kailangan ko pa ng 3 kautusan. Pero siya, isang sigaw lang, sumusunod na ang buong bundok. HMP. Mga ibon lang naman ang mga yan na nagkataong nagkasama-sama. Ha ha ha, nakakatawa. Kapatid na Shanfeng, baka nandito siya para bigyan ka rin ng trabaho. Nahanap ko na, ito ang tunay na pinagmulan. Kumakalat ito sa kahabaan ng mga ugat ng lupa. Talagang dadaan ito sa mga sakahan at taniman ng mga halamang gamot. Sabi niya, ang ugat nito ay nasa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Hindi ito kayang tupukin ng ordinaryong apoy lamang. Kailangan tawagin ng 3 pinuno para magkasamang selyuhan ang ugat ng enerhiya. Sige na nga, ang aking banal na apoy. Ngayong araw, susunod ba ako sa utos ng isang manok? Napakahusay, ngayon lang naipaliwanag ng ganito kalinaw ang isang gawain.
Teka, nagpapakitang gilas ba ito? Nagpapasikat sa tapat ko. Nandito ako para magtanong ng seryoso, hindi para makipag-date. Maling-mali ang focus mo. Away. Hahaha, pinag-aagawan talaga ang manok na ito. Tulong, gusto ko lang matapos sa trabaho, ayaw kong makipag-date. Hindi natin mapipigilan ang masamang nilalang na ito na naguhukay sa lupa. Nilalamon nito ang mahiwagang enerhiya at nagbubuga ng apoy sa ugat ng enerhiya. Hindi na ito kayang pigilan. Masisira na ang ugat ng lupa dahil sa pagkagat niya. Pinuno ng lungsod, itataya ko na ang aking matandang buhay. Bakit mo ba ako pinupuri? Hindi naman ako isang mahiwagang manok. Gusto ko lang namang kumita para sa mahiwagang pataba. Hayaan na nga, mas mahalaga ang mabuhay. Hay, hindi naman ako tumatangkad kahit kumakain ng merienda. Sa halip, lalo pa akong lumiliit. Kaya pala nilalamon ng mahiwagang enerhiya dahil nagugutom na ito hanggang sa maging mabagsik. Kapag pinakain ng masarap, nagiging mabait din pala. Ayan, nabusog na. Nag-ensayo ako ng sining ng espada at medisina sa loob ng 300 taon. Para lang pakainin ng bato ang masamang nilalang na ito. Ang mapanganib na ugat ng lupa na hindi mapigilan ng aming 3 pinuno, ay naging alaga lang ng isang manok gamit ang isang supot ng merienda. Maraming salamat, mahiwagang manok, sa pagliligtas sa aming mga bukirin. Nakuha nga natin ang tiwala ng mga tao. Pero ang supot ng merienda ng manok na ito, ay naubos lang para sa palamuning munting Panginoon na ito. Ha. Ang dakilang master na si Lycan. Paano napunta rito ang tanyag na tagapaamo ng mga mahiwagang hayop na hindi nagpakita sa loob ng 100 taon? 100 taon na akong nagpapaamo ng mga hayop, at nakakita na ako ng libo-libong mahiwagang ibon. Pero ngayon lang ako nakakita ng isa na kayang magpasunod sa lahat ng ibon sa bundok. Maging ang nagwawalang masamang nilalang na iyon ay kusang loob na sumusunod sa kanyang utos. Kukunin ko ang mahiwagang ibong ito. Iuuwi ko ito ngayon din sa aking sekta upang maging tagapagmana ko. Ngunit ang mahiwagang ibong ito ay inaalagaan ni Shen Yan mula sa Green Bamboo Court. Hindi ba dapat muna nating tanungin ang kanyang opinyon, dakilang master, kahit mahirap lamang si Shen Yan? Ngunit kilala siya sa pagiging sobrang mapagtanggol sa sarili niyang tauhan. Ang isang espiritong ibon lang mula sa Pilapil, may karapatan bang magsalita tungkol sa pagtatanggol? Huwag mo nang tanungin, hindi siya sasama. Ikaw ba ang kanyang amo? Ako ang kinikilala niya, hindi ikaw. Munting nilalang, sumama ka sa akin. Lahat ng ibon sa mundong ito at lahat ng sining ng paglipad. Ibabahagi ko sa iyo ng buong puso ang lahat ng aking nalalaman. Ang ganitong pambihirang talento, sayang naman kung makukulong lang sa maliit na pilapil na ito. Anong sayang ang pinagsasabi mo? Mas gusto ng manok na ito ang pilapil na ito. Naghahanap ako ng disipulo na magmamana ng aking mga turo, at naghintay ako ng 100 taon. Ngayong araw na ito, sa wakas ay natagpuan kita. Kaya hindi ko hahayaang makalagpas ito. Dakilang immortal, pilit mo ba siyang aagawin? Pilit, ito ay pag-imbita. Matandang hakluban. Patay na, yari na. Isang misteryosong matanda sa gitna ng masukal na bundok. May bahay na puno ng mga ibong hindi malaman kung saan galing. Alam ko na ang kwentong ito. Siya ang uri ng matandang halimaw na nangingidnap ng mga bata para gawing elixir. Huwag kang lalapit. Kayong mga kasabwat niya, nagkukunwari pa kayong matitinong ibon. Sino ang makakapagsabi, baka isa sa inyo ang susunod na isasalang sa kawa? Hindi na ako makatalon, naipit ako ng kanyang kapangyarihan. Sa huli, baka gawin lang akong isang kaldero ng elixir na lasang manok. Ayan na, papalapit na siya. Lalason ka ba o kukuha ng dugo ko? Sinasabi ko sa iyo, matigas ang karne ko, sasabit lang sa ngipin mo, hindi masarap. Medyo mabuhay ang biyahe, kumain ka muna ng kaunti. Subukan mo itong nebula grain ngayong araw. Mas mayaman ito sa espiritong enerhiya ng 30% kumpara sa kahapon. Marami kaming nebula grain dito, kain lang ng kain. At may espiritong hamog pa na maiinom na parang tubig lang. May mga katulong pa sa bawat taluktok ng bundok. Ang ganitong buhay, hindi ko ipagpapalit kahit sa pagiging Diyos. Sa wakas, guminhawa rin ang buhay ng manok na ito. Kaso lang, ang mga ulap na ito, mukhang masyadong malawak at walang matapakan.
Munting kapatid, napakalawak ng dagat ng ulap sa labas, wala tayong matatayuan. Hindi mataas lumipad ang manok na ito, kaya ko lang pumagaspas ng kalahating metro. Hindi ka na makakatakas. Ang bawat himig ng 100 alpa ay may kanya-kanyang kakaibang alingawngaw. Kahit ang karaniwang master ng alpa na nag-aral ng 10 taon ay hindi man lang makikilala ang tatlong bahagi nito. Sa isang tawag mo lang noong araw na yon, agad na nagpangkat-pangkat ang mga ibon sa buong bundok upang sumunod sa iyong utos. 100 taon na naghintay ang matandang ito para sa ganitong talento. Manatili ka rito. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking natutunan sa buong buhay ko. Sa hinaharap, kung gusto mong pamahalaan ang mga bukirin sa buong bundok, walang sino mang makakapigil sa iyo. Maayos ang aking pagkain at mahimbing ang aking tulog. Pero bakit parang may kulang pa rin dito sa puso ng manok na ito? 50 taon, nagtiis ako rito sa bundok ng Yukon ng buong 50 taon. Kung sa ganda ng balahibo o sa linya ng dugo, paano ako matatalo sa isang napulot lang sa paanan ng bundok? Ang lokal na manok na yon, 3 araw pa lang dito, nakatira na agad sa tahanan ng Yandien. At nakakakain pa ng mga butil ng Zingeo. At personal pang binalatan ni Master ng mga uod para sa kanya. 0P2. Ganoon ba? Sige, pupuntahan kita mismo para makita kung sino ka talaga. Ika-4 na araw na ngayon. Maayos ang aking pagkain at mahimbing ang aking tulog. Pero bakit parang may kulang pa rin dito sa aking puso? Ang tamad na si Shenyan. Hindi kaya totoong hindi na niya hahanapin ang magandang manok na ito. Isang hamak na manok mula sa paanan ng bundok na wala man lang kahit kaunting lakas ng espiritu. Paano ito naging karapat-dapat na tumira sa tahanan ng Yandien? Makinig ka ng mabuti, 50 taon na ako rito sa bundok ng Yukon. At ikaw, isang karaniwang manok na wala man lang kamalayan. May lakas ng loob ka pang agawin ang pwesto ko. Lahat ng patimpalak sa pagpapaganda na napanood ko kapag pinagsama-sama ay walang binatbat sa ganda ng babaeng ito. Ang mga pilikmata na ito, ang panga na ito, at ang kislap ng mga balahibo sa kanyang buntot. Diyos ko, anong uri ng walang katulad na kagandahan ito? Bakit ka nakatunganga dyan? Natakot ka ba, ate? Napakaganda mo naman. Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, napakaganda mo talaga, ate. Ang kulay ng mga balahibo sa buntot mo ay mas maganda pa sa kahit anong ibon na nakita ko. Sandali. Nagsasalita ba ako ng wikang pantao? Kailan pa nakapagsalita ng wikang pantao ang manok na ito? Nakakapagsalita na ako. Nakakapagsalita na ako. Hindi ko na kailangang maging isang paypang manok. Paano biglang nakapagsalita si Wenji? Kumusta naman ang pagkain mo ng butil ng Xingyu nitong nakaraang 3 araw? Masarap naman po, masarap talaga. Pero ano pong kinalaman yun dito? Ang butil ng Xingyu ay nagpapalakas ng mga ugat espiritual, naglilinis ng daluyan ng enerhiya, at nagpapagising ng diwa. Sa loob ng 3 araw, lumuwag at nagising ang kakaunting dugo ng phoenix sa iyong katawan. Kaya natural lang na bumukas ang iyong boses. 3 araw lang, ang manok na ito ay ngumatngat ng mga espiritual na buto sa paanan ng bundok ng mahigit kalahating taon. Pero wala nangyari kahit ano. Kaya ngayon, nakikita mo na ba ang pakinabang kapag ginawa mo akong guro? Ang 3 araw dito sa tuktok ng Woshi ay katumbas ng 1 taon sa paanan ng bundok. Ginamit ng matandang ito ang pinakamagandang klase ng espiritual na pagkain para lang pilit na buksan ang aking mga ugat. Nakakapagsalita na ako. Hindi na kailangang tumilawk ng walang saysay ng manok na ito sa harap ng mga tao. Napakagandang senior sister. Sinong senior sister mo? Para sa iyo po. Akala mo ba ay madaling mamangha ang binibining ito sa mga kayamanan? Teka, ito ay isang napakabihirang espiritual na bato. Kahit sa imbakan ng tuktok ng Yukon, 2 piraso na lang ng ganitong mainit na hiyas ang natitira. Saan mo ito nakuha? Ibinigay lang po yan sa aking pugad ng basta-basta ni ikalawang senior brother. Sabi niya, scrap lang daw yan para pampainit ng pugad ng manok na ito. Scrap lang. Pang-init ng pugad, nagbigay din po si unang senior brother ng mga gamot na pampalakas ng aking mga ugat espiritual. Anong uri ng gamot? Sabi nila, napakahirap daw mahanap niyan sa labas at wala kang mabibaylang ganyan kahit may pera ka. Si ikatlong senior sister naman, gumawa pa ng isang espesyal na espiritual na proteksyon para sa manok na ito. Si ika-4 na senior brother naman, araw-araw na bumababa ng bundok para lang ibili ako ng mga pagkain. Dahil pumasok ka na rito sa tuktok ng Yukon. Ang binibining ito ang tunay mong senior sister. Ang mga nasa paanan ng bundok ay dapat nang lumugar sa tabi.
Itong regalo ko sa iyo ay basta ko lang kinuha. Walang halaga ito. Pero sigurado akong hindi ito matatalo ng mga regalo ng mga kapatid mo sa paanan ng bundok. Mukhang nagising ko ang kagustuhan ng senior sister na ito na makipagpaligsahan sa iba. Maraming salamat po, senior sister. Kayo po ang pinakamaganda, senior sister. At ang mga regalo ninyo ang pinakamaganda rin. Huwag mo nga akong bulahin. Sa susunod, huwag ka nang lilipad-lipad o babangga-bangga sa harap ko, ha? Kung hindi sapat ang mga butil ng Xingyon para mabusog ka, sabihin mo lang sa binibining ito. At ngayong busog at nakainom ka na, tapos mo na ba ang mga gawain mo? Pero ang ganitong buhay, bakit pakiramdam ko para akong nagpapalipas lang ng oras habang naghihintay ng uwian sa trabaho? Sa mga oras na to, umaga na siguro sa bakuran ng Qingzhou, no? Talaga bang hindi na ako pupuntahan ng taong yun na si Shenyan? Hindi pwede to. Hindi nakatadhana ang isang manok na gaya ko na makulong lang sa hawla. Kapag nagtagal pa ako rito, tutubuan na ng kabute ang manok na to. Aking kapatid, makapalang hamog sa labas, huwag kang kung saan-saan pupunta. Alam ko na, tumitingin lang naman ako sa tanawin. Tatakas ako habang nasa pag-iensayo pa sa pag-iisa ang matanda. Sibat na ang manok na to, kapag nakabalik na ako sa bakuran ng Qingzhou. Xiaoqi, bakit? Maging ang bundok ng yukan ng dakilang guro na si Li Chen ay hindi ka kayang ikulong. Feng Linwei, ibaba mo ang manok na to. Nakakapagsalita ka na. Napakahusay. Nagkaroon ka na ng kamalayan at naging disipulo pa ng dakilang guro na si Li Chen. Isang mababang manok na may mahinang lahi. Bakit kahit saan ay may mga taong nag-aalaga at sumasamba sa iyo? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Anong gusto ko? Hindi pa tayo nagtutuos para sa nangyari noong nakaraan. Dahil sa iyo, napatalsik ako sa sekta. Nawalan ako ng dangal dahil sa iyo. Ngayong araw, wala rito si Shenyan. At wala rin ang mga nakatatanda mong kapatid. Tingnan ko lang kung paano ka pa makakatakas ngayon. Pang-10 araw na ito. Tinangay ng matandang yun si Xiaoqi, nang hindi man lang nag-iiwan ng kahit anong balita. Anong tinangay ang sinasabi mo? Harap-harapan niya siyang inagaw. Inagaw niya siya sa harap mismo nating lahat. Ang dakilang guro na si Li Chen ay isang malakas at nakatagong eksperto sa loob ng 100 taon. Kahit pa magsama-sama tayong lahat para bawiin siya, baka hindi man lang natin maabot ang kanyang tarangkahan. Kahit hindi maabot, kailangan pa rin nating subukan. Kung maghihintay pa tayo ng matagal, ako na mismong nakatatandang kapatid mo ang lilipad doon. Bakit ka ba nagmamadali? Babalik din siya. Nasaan si Xiaoqi? Hindi ba't kasama niyo siya sa bundok ng Yupen? 3 araw na ang nakalilipas nang tumakas siya mula sa tirahan sa Yangdian. Akala ng guro ay bumaba na siya ng bundok para bumalik dito ng mag-isa. Wala siya rito. 3 araw na ang nakalilipas nang tumakas siya. Ngayon lang ba kayo nakarating? Nakaseklod si Master para mag-ensayo, kaya wala siyang alam. Hinalugog namin ang buong bundok Yupen. Magsagawa ng malawakang pag-track. May resulta na sa loob ng 1 oras. May 12 resonance stone ako rito. May taglay na espiritual na enerhiya ni Xiaoqi ang mga ito. Kaya nitong maramdaman ang naiwang aura. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa manok ng senior brother na ito? Tumahimik kayong lahat at hayaan akong kalkulahin ang direksyon. Munting nila lang, siguraduhin mo lang na ligtas ka. Mga rune na nagpapahiwatig ng isang barrier. Ang ganitong setup, 800 beses ko nang nabasa sa mga cultivation novel. Isang tipikal na kuta ng kalaban. Ang espiritual na zither ni Shenyan. Mas mahina pa pala ito kumpara sa mga sabi-sabi. Sino ka ba? Ako si Zuan Go.
May 100 taon na kaming may alitan ng Panginoon mo na hindi pa neresolba. Zuan Gu. Ang pangalang yan, narinig ko ng binanggit ng mga taga-nayon sa paanan ng bundok. Sabi nila, isa siyang masamang cultivator na pinalaya sa Qin Yunsek 100 taon na ang nakalipas. At may lumang alitan kay Shen Yan. 100 taon na ang nakalipas, pinagsikapan kong sanayin ang sinaunang sining. Isang hakbang na lang sana para maabot ko ang antas ng pagiging Diyos. Ngunit sinira ng batang yan na si Shen Yan ang aking pundasyon sa cultivation. At winasak ang kalahati ng aking kapangyarihan. Nagkakamali ka yata. Isa lang akong manok na napulot lang niya kung saan-saan. Alam mo naman kung anong klaseng tao siya. Napakatamad niya at walang pakialam sa kahit ano. Kung gagamitin mo ako para bantaan siya, malamang natatalikod lang siya at magpapatuloy sa pagtulog. Isa pa, isang mahirap na independent cultivator lang si Shen Yan. Ang pinakamahalagang bagay sa bahay niya ay ang kawayang higaan na yan. Ano ba ang inaasahan mong mapala sa kanya? Pinapayuhan kitang maghanap na lang ng ibang bihag. Hindi sulit ang kasunduang ito. Nagsisinungaling siya. Mahal na mahal ni Shen Yan ang manok na yan. Ang buong sekta ay umiikot sa kanya. Tingnan mo kung gaano siya kakalmado. Halatang nagpapanggap lang siya. May sarili akong pagpapasya. Pilit kong pinapakalma ang tibok ng puso ko. Huwag matakot, huwag matakot. Gaano ba kita katakot ang 100 taong gulang na halimaw? Diyos ko, pang best actor ang aktingan. Kapag nakabalik ng buhay itong manok na to, hinding-hindi ko nalalaitin ang mga sikat na artista na bano sa pag-arte. Hindi kaya natulala na siya sa takot. Mula kagabi hanggang ngayon, hindi man lang umiyak, nagwala, o nagpumiglas. Nakahiga lang siya ng ganyan. Sa 10 taon kong pagiging alipin sa trabaho, ang pinakamalaking talento ko ay ang tuluyang sumuko at magpetek sa tuwing hindi ko matakasan ng sapilitang overtime. At saka, hindi naman makakatakas ang manok na to, kaya hindi ako ang dapat na magpanik. Hoy, anong ginagawa mo? Kilalang malupit ang matandang ito, hindi ka ba natatakot? Anong dapat katakutin? Hindi mo naman papatayin ang manok na to. Kapag pinatay mo ako, ano pang gagamitin mo para bantaan siya? Kaya ang manok na to ang pinakaligtas sa ngayon. Kaya mas mabuti pang matulog na lang. Huwag ka nang magpanggap na kalmado. Sasaktan kita. Gusto mo. Sinabi ko nang huwag na huwag mo siyang hahawakan. Hindi siya gamit para sa paglalabasan mo ng galit. Si Shen Yan na yun. Kahit sobrang tamad niya, hindi naman niya ako tuluyang matitiis, di ba? Ha? Ang bilis naman. Ha? Munting nilalang, pasensya na kung pinaghintay kita ng matagal. Bakit ngayon ka lang dumating? Huwag siyang titingnan. Siguradong hindi naluha ang manok na to kanina. Talagang hinding-hindi. Inantok lang talaga ako kanina. Inantok lang talaga. HMM. Kung inaantok ka na, matulog ka na. Shen Yan, 100 taon na hindi tayo nagkita. Ganyan ka pa rin talaga. Senior. O senior. Tawag sa kanya ng bunsong kapatid. Senior, pambihira naman at kinikilala mo pa ang tawag na iyan. Sinabi ng ating guro noon, na ang daang tinatahak mo ay walang kahahantungan. Sinabi niyang walang kahahantungan. Dahil 100 taon lamang ng mahirap na pagsasanay ang itinuro niya sa iyo. Kahit isang sulyap man lang, hindi niya ibinigay sa akin. Magkasekta nga kami, pero ako pa rin yung walang kwenta sa kanya. Kaya pala ganyan katindi ang galit mo sa kanya. Dahil ikaw ang pinaka-pinagmamalaki niyang disipulo, isang pambihirang henyo sa pag-akyat sa rurok, isa lang sa 10,000 ang katulad mo. At ako, lumuhad ako sa tapat ng pintuan niya ng 60 taon. Pero kahit isang sulyap, hindi niya ako binigyan. Kaya ba gumamit ka ng masamang sining sa mga buhay na tao para lamunin ang kapangyarihan ng mga kasamahan mo? Kung hindi ka parurusahan ni Master, sino pa? Ako ba? Ikaw mismo ang Some-Ire sa kapangyarihan ko. Ngayong araw, gamitin mo uli ang parehong kapangyarihan para sirain ako. Sige na. Bunso, umatake ka na. Ayaw niyang lumaban. Bakit ayaw mong lumaban?
Haharange namin siya. Sige na, itakas mo na ang kapangyarihan at umalis ka na. Kayong mga bata, hanggang ngayon ay wala pa ring alam. Hindi nyo ba alam kung anong klaseng tao ang pinoprotektahan ninyo? Anong ibig mong sabihin? 10 taon nang nakalipas sa ilalim ng pamumuno ni Master Shen Xiao, may lumitaw na isang napakahusay at pambihirang disipulo. Sa edad na 16, naabot na niya ang Foundation Stage. Sa edad na 19, narating na niya ang Nascent Soul Stage. At bago pa man siya mag-21, malapit na niyang maabot ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ang tinatawag ninyong bunso. Noon, kahit ang buong mundo ng mga cultivator ay walang nang ahas na banggensya, pero sumagiba sa isip nyo kung paano ang isang taong napakalapit ng maabot ang rurok ng kapangyarihan, ay humantong sa ganitong kaawa-awang kalagayan ngayon. Bakit sa loob ng 5 taon, hindi man lang niya magawang igalaw ang kahit isang daliri niya? Dahil noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Gumuho ang kontrol niya sa kanyang kapangyarihan. Nawalan siya ng kontrol kahit sa isang saglit lang. At ang buong paligid sa loob ng 10 li ay naging abo. At ang sumalo sa atakeng iyon para iligtas siya, ay walang iba kundi ang kanyang guro, si Master Shen Xiao. Ang gurong nagpalaki at nagtanggol sa kanya mula pagkabata, ay tuluyang naduraj at naging abo dahil sa sarili niyang kapangyarihan, ni hindi man lang naiwan ang buo nitong katawan. Kaya nawala siya sa sarili. Sinira niya ang sarili niyang kapangyarihan, at nagtago sa liblib na lugar na ito, at nagpanggap na walang kwenta sa loob ng 5 taon. Kaya pala, hindi kamatayan ang kinatatakutan niya. Ang kinatatakutan niya ay ang muling pagmulat ng kanyang mga mata at makitang nakahandusay na naman sa paligid niya ang mga taong pinatay niya. Hindi sa ayaw niyang lumaban. Natatakot siya na baka kapag lumabas na naman ang kapangyarihang iyon, hindi ang kaaway ang kinatatakutan niya, kundi ang lahat ng tao sa paligid niya, kasama na ang manok na ito. Master, ako na po ang bahala sa manok na ito. Huli ka. Kikilos ka ba o hindi? Magiging mamamatay tao ka na naman ba muli? O panunuorin mo na lang ang manok na ito, na tulad ng iyong guro, na mamatay sa mga kamay mong hindi siya kayang protektahan. Shen yan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tadhana. Ang mga nakatatandang kapatid at pati na rin ako, hindi mo na kami kailangang iligtas. Guro, patawad po. Hindi ko po kaya. Huwag kang lalaban, kinalkula ko na ito. Sa sandaling kumilos ka, ang mga kuya sa Green Bamboo Yard at ang buong 100 milya sa paligid ay maglalaho ng tuluyan. Hindi yan sulit. Mas malinaw pa ang takbo ng isip ng kalyeng ito kaysa sayo. Bitiwan mo siya. Kapag lumaban ka, magbibilang ako. 3. 1. Huwag kayong mag-alala, sigurado akong may paraan siya. 2. Huwag, bunso. 5 taon na ang nakalipas nang pumatay ka ng mga bangkay. Ngayon naman bang pagkalipas ng 5 taon ay uubusin mo ang buong Copper Gate? Ha ha ha. Sa wakas. Shen yan. Nagtitiwala ako sa'yo. Paano? Paano mo nagawang bawiin ang kapangyarihan mo? Imposible. Malinaw na 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas nang mawalan ako ng kontrol. Dahil wala akong kahit na anong bagay na dapat kong protektahan ng buong husay. Walang tiyak na direksyon ng lakas ko noon. Pero ngayon, mayroon na. Itinutok niya ito sa iyo para sa akin. Walang labis, walang kulang. Kahit isang munting alon ay hindi umapaw. Paano mo nagawa yon? Sabi ko sa inyo, asintado siya eh.
Sabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siyang walang kwenta nung nakaraan. Pero sa oras ng gipitan, kailangan pa rin itong manok na to ang magsilbing asintador. Ang sino mang manggaas na manakit sa mga kasamahan ko sa sekta, hindi ko man lang hahayaang makatapos magsalita. Huwag ka munang magmadaling umalis, binibining Phoenix. Ang salot na Som Iris sa 3 nayo noong nakaraan. Hindi ba't palabas nyo lang yon ng tiyong mong ito? Hindi ako, pinilit niya lang ako. Sinabi niyang mapapagaling daw yon ng Feng Wo. At sinabihan akong agawin ng Predato. Naloko lang din ako. Sabi ko na nga ba, kumalat ang salot na iyon nang napakabilis sa loob lang ng isang gabi. Tapos biglang naglaho nang dumating ka. Imposibleng nagkataon lang yon. Doon pala nanggaling ang lahat. Naloko. Ang isang naloko ba ay gagawing ebidensya ang lahat ng pagkain sa pugad niya. Nerecord na ang lahat sa Cloud Scroll. Sisingilin kita pagbalik natin sa sekta. Sinong gumawa nito? Halos lumitaw na ang buto sa mga kuko mo. Babalikan ko ang matandang bastos na yan para saksakin pa ng 2 beses, maliit na sugat lang to. Ang mga kuko nitong manok na to na nakuha sa kakahukay sa lupa at bato, ay 10 beses na mas masakit pa rito. Pero hindi ko man lang ininda. Xiaoqi, ibinuko mo ang bibig mo. Nagsalita ka talaga, hindi ba nagkakamali ang pandinig ko? Nagkaroon ka na ba ng espiritual na kamalayan? Binigyan ako ng matandang yun mula sa Yukon Peak ng pinakamataas na kalidad ng Lingliang Ying. Para mabuksan ang isip ng manok na to. Bakit? Bawal na ba magsalita ang manok na to ngayon? Haha, napakahusay. Mula ngayon, kapag may nang-ahas na tumawag sa iyong tanggang ordinaryong manok, isumpat mo rin sa kanila pabalik. HMP. Bakit ka nakatingin sa manok na to? Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita mo ako. Ngayon ko lang narinig na magsalita ng tao ang bibig mo, medyo kakaiba pakinggan. Nasaan na ang matandang halimaw at ang Phoenix? Hinaranggan ng Nielingpil ni Lingsuan ang kanyang mga ugat at ibinalik na siya sa Qingyan Sect para doon parusahan. Kumpleto ang ebidensya laban kay Feng Linwei, kaya hindi na siya makakatakas. Sabi ko na nga ba napaka-imposible na gumaling agad ang salot na iyon nang dumating siya. Siguradong may hindi tama rito. Nahalugog ng gusto ang pugad ng mga kalansay, mga mahiwagang bato ng masamang espiritu, mga natitirang yelong buto, at may kasama pang 3 kahon ng merienda. Kung susumayin, nasa 36,000 piraso lahat, sapat na para triplihin ang baon ni Xiaoqi. Zero 7. Anong ginagawa mo rito? May iniwang utos ang guro bago siya nagkulong para magsanay. Si 07 ay isang rehistradong disipulo ng Yukon Peak. Dahil may nangyari, kailangan ko siyang ibalik para magpaliwanag. Habang nananatili siya sa bundok ninyo, halos matangay siya para maging isang masamang kultibador. Kayo ang dapat magpaliwanag sa amin tungkol dito. Isang aksidente lang yon. Kapag naibalik na siya, ang guro mismo ang magtatanggol sa kanya. Hindi pa magaling ang mga sugat niya, kaya hindi siya aalis dito. Kakaiba. Bakit biglang lumiliwanag tapos dumidilim ang langit? Humihina na ang kanyang pulso. Tuyot na ang kanyang espiritual na daluyan. Bumao na sa kaibuturan ng kanyang mga ugat ang masamang enerhiya ng Cade ng buto. Hindi na kayang pigilin ang ganting enerhiya. Malapit na siyang mamatay, hindi ba natin pwedeng ibuhos ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanya? Barado na ang kanyang espiritual na mga ugat, hindi makapasok ang espiritual na enerhiya. Kung ipipilit natin, sa isabog lang ang kanyang mga ugat, titingnan na lang ba natin siya nang walang ginagawa? Hinaranggan ng masamang enerhiya ang tagpuan ng kanyang espiritual na sentro at mga ugat. Ang espiritual na kamalayan ni Xiaoqi na kamumulat pa lamang, ay muling naglalaho. Kapag pinatagal pa natin ito, babalik siya sa estado kung saan wala siyang kaalam-alam sa kahit ano. Hindi yan mangyayari. Kuya, magpadala ka ng mensahe sa sekta ng Qingyan para sa akin. Bilang sino?
Bilang ang tagapagtatag na guro ng sekta ng Chindion. Ang tagapagtatag na nasa rurok ng lakas, kapag bumaba na ang kanyang banal na presensya, kahit ang tatlong elder ay hindi man lang mangangahas na humindi. Kapag nalaman na ang katotohanan tungkol kay bunsong disipulo, hindi na tayo makakabalik sa dati. Sa susunod, kung gusto mo ulit mamuhay ng tahimik, magtanim, at humingi ng libreng pagkain, kahit anong mangyari, kailangan muna natin siyang iligtas. Iutos mo sa sekta ng Chindion. Magtipon at sumalubong ng may paggalang dahil paparating na ako. Nakipagkuntsabahan si Feng Lingwei sa masamang kultibador na si Zuan Go para pekay ng karangalan sa pagpuksa ng masama gamit ang apoy ng digmaan. Hinayaan niyang pinsalin ng salot ng Dimay ang tatlong baryo na naging dahilan upang isakripisyo ng nagdadalamhating mamamayan ng Lingchin ang kanilang mga ina sa loob ng kuweba. Kompleto ang mga saksi, ebidensya, at testimonya laban sa iyo. Nalinlang lang ako. Pinilit lang ako ng taong yun. Biktima rin ako. G. Grandmaster. Nagbibigay pugay po ang alagad na ito sa aming tagapagtatag pagkalipas ng 300 taon. Nabalitaan ko pong matagal na kayong umakyat sa langit bilang immortal matapos malagpasan ang huling pagsubok. Hindi ko akalaing palagi lang pala kayong nagtatago rito sa gilid ng bukid. Siya pala ang tagapagtatag ng sekta ng Chindion. Ang walang silbing galang kultibador na nakahiga lang sa gilid ng bukid at nakikikain. Feng Lingwei. Nakipagkuntsabahan ka sa masasamang kultibador at sa sarili mong mga kasama sa Kanghay para patayin ang espiritong hayop. Napakabigat at hindi maitatanggi ang iyong kasalanan. Grandmaster, maawa po kayo sa buhay ko. Pinilit lang ako ng masamang nilalang na yon. Pinagbantaan lang din po ang alagad ninyong ito. Handa po akong isuko ang buong kapangyarihan ko. Handang magsilbi sa inyo bilang alipin habang buhay. Nagmamakaawa po akong patawarin ninyo ang aking buhay. Ang Phoenix Core na hawak mo ay nagmula sa banal na dugong handog ng langit na dapat sana'y ginamit mo para protektahan ng libo-libo mong kauri, pero ginamit mo lang ito para gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Hindi ka karapat-dapat. Oh. May mga kamay na sa wakas ang manok na to. Teka. Naging tao na ang manok na to, HMP. Ang pangit mo pa rin, walang pinagkaiba noong manok ka pa lang. Ahahaha.